Salamat, Manong. Pasasalamat ni Cassandra sa taxi driver nang ihinto siya nito sa tapat ng St. Mary's Hospital. Pagkatapos niyang bumaba ng sasakyan, ay dumiretso siya sa loob ng isa sa mga pinakamalaking ospital sa bansa. Naroon siya para sadyain si Dr. Blake Buenavista, ang dating doktor ng namayapa niyang abuela. 3 buwan na ang nakararaan mula nang pumanaw ang lola ni Cassandra. Nasa mansyon nila sa Cebu ang kanyang lola nang bigla itong atakihin sa puso na sanhi ng pagkamatay nito. "Saang floor kayo, ma'am?" Tanong kay Cassandra ng isang lalaki na nakasabay niya sa elevator. Base sa suot nitong uniform ay nagtatrabaho ito sa ospital na yon. "Sa 5th floor, sa doctor's office ni Doc Blake Buenavista." "Girlfriend ba kayo ni Doc Blake, ma'am?" Nakangiting tanong nito. "Ah, hindi." "Kung ganoon, pasyente kayo ni Doc?" Nabiglang tanong ng lalaki. "Naku, ang ganda at ang bata niyo pa para magkaroon ng sakit sa puso." Isang hilaw ng ngiti ang ibinigay ni Cassandra sa lalaki bago inalis dito ang tingin. Pagkatapos siyang iwan ng dating nobyong si Patrick, ay nawalan na siya ng amor sa mga lalaki. Mag-iisang taon na rin nang hiwalayan siya ni Patrick. Kasalukuyan siyang nasa Cebu noon para sa kaarawan ng abuela nang makatanggap siya ng tawag kay Patrick. Ayon sa binata ay napagtanto nitong mas mahalaga rito ang pangarap nitong maging isang astronaut kaysa sa relasyon nila. Ni hindi nagpakita sa kanyang dating nobyo pagkatapos nitong makipaghiwalay sa tawag. Nabalitaan na lamang niya na lumipad na ito pa Amerika. Dahil sa labis na kabiguan, hindi siya bumalik ng Maynila at nanatili sa Cebu kung saan naroon ng abuela niya at ang mga kamag-anak. Paminsan-minsan siyang lumuluwas sa Maynila kapag ipinapatawag siya ng kumpanya pinagtatrabahuhan. Isa siyang graphic designer sa isang multimedia company. Kung tutuusin ay hindi niya kailangan magtrabaho dahil ang pamilya ng abuela niya ang isa sa pinakamayamang angkan sa Cebu. Subalit hindi niya iniwan ng trabaho dahil bukod sa gusto niyang ginagawa niya, malaya naman ang oras niya. Pagkatapos niyang manggaling sa opisina ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, ay dito siya dumiretso sa St. Mary's Hospital dahil meron siyang kailangang ibigay sa dating doktor ng abuela. "Good afternoon, ma'am." Bati kay Cassandra ng sekretary ni Dr. Blake na siyang sumalubong sa kanya nang makarating siya sa opisina nito. "Good morning. Gusto ko sanang makausap si Dr. Buenavista. Apo ako ng dati niyang pasyente na si Carmela Suarez." Ngumiti sa kanya babae. "Maupo muna po kayo, Miss Suarez. Padating na rin po si Doc Blake." Anito at inilahad ang bakanting sofa. Ilang minuto siyang naghintay bago bumukas ang pinto ng naturang silid. Iniluwan niyo ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng doctor's coat. Wala sa sariling napakurap si Cassandra habang nakatingin sa lalaki. "Good afternoon, Doc Blake." Narinig niyang bati ng sekretary ng doktor sa bagong dating. "Good afternoon." Nakangiting bati ng lalaki bago ito bumaling kay Cassandra. Napansin niya na bahagyang natigilan ng doktor habang nakatingin sa kanya. Akmang magsasalita ito nang naunahan ito ni Cassandra. "Ikaw ba si Dr. Blake Buenavista?" Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. "Yes," sagot ng kaharap. Tila nakabawi na sa pagkabigla. Ngumiti ito sa kanya. "May problema ba, miss?" Tumikim si Cassandra at umiling. Wala naman, Doc. Hindi ko lang inaasahan na tama ang sinabi ni Lola. Bata ka pa nga at gwapo." Napansin ni Cassandra kung paano napakurap ang kaharap sa sinabi niya. Maging siya ay nabigla sa ginawang pagpuri sa lalaki. Iyon ang unang beses na pumuri siya ng kalahi ni Adan pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Patrick noon. Thank you, miss." Tila nahihiyang ngumiti sa kanyang doktor bago ito tumikim. "Ano palang may paglilingkod ko sa'yo?" Apo ako ng dati niyong pasyente, Doc. Si Carmela Suarez. Do you remember her? Naging pasyente niyo siya rito noong January. Na-confine siya dito nung atakihin siya sa puso. Noong magpunta ang lola niya sa Maynila kasama ang tiyahin niya, ay hinatake ang abuela niya sa puso. Ilang araw na nagtagal ng abuela niya sa St. Mary's Hospital bago ito pinayagang ilipat sa ospital sa Cebu. "Natatandaan ko ang lola mo." Nakangiting wika nito sa kanya bago inuko pa ang bakanting couch sa harap ng dalaga. "So, kumusta na siya ngayon?" Tipid nang ngumiti siya sa doktor. Wala na si Lola, Doc.
She died 3 months ago, sa hometown namin sa Cebu. Nabigla si Blake sa narinig. Bumalatay ang simpatya sa mukha nito. I'm sorry, Miss Juarez. I didn't know. Okay lang, Doc. Tanggap na namin. Tipid na ngumiti siya rito. Kung hindi mo mamasamain, anong kinamatay niya? Is it heart attack? Maingat na tanong ni Doc Blake. Tumango siya rito. She died in her sleep. Sabi ng doktor na tumingin sa kanya, inatake siya habang nagtulog. I'm sorry. Mahinang sambit ng kaharap. Your grandmother was one of the sweetest patients I've had. Kahit na saglit ko lang siya naging pasyente, hindi siya madaling makalimutan. Ngumiti si Cassandra sa sinabi ng kaharap. Ilang beses namin kinumbinsi si Lola na magpa-heart transplant upang madugtungan ang buhay niya. Pero matigas ang ulo niya eh. Mas gusto na rin daw niyang makasama si Lolo. Kaya wala na siyang paghahangad na sumabak sa kung anong operasyon upang mapahaba ang buhay niya. Nalungkot man ako sa pagkamatay ni Lola. Alam ko pa rin na kung saan man siya ngayon, masaya na siya dahil magkasama na sila ni Lolo. Isang marahang ngiti ang iginawad sa kanya ng doktor. Napakorap si Cassandra at hindi napigilang mapatitig dito. Sa amo ng mukha ni Blake kapag humingiti, ay tila isa itong anghel na bumaba sa langit. At ang haba ng pilikmata niya ha? Hindi napigilang sambit ni Cassandra sa isip. Ano nga palang pinunta mo rito? Tanong sa kanya ni Blake. Tumikhim si Cassandra. Meron kasing iniwan si Lola para sa'yo bago siya mawala, Doc. Anya bago inabot dito ang paper bag. Pasensya na dahil ngayon ko lang naalalang dalhin dito sa Maynila para ibigay sa'yo. Binuksan ni Blake ang paper bag at tumambad sa kanila ang isang scarf. Mahilig maganchilyo si Lola. Ginawa niya yan nung nasa Cebu siya. Sabi niya, ibibigay niya sana sa'yo yan kapag nakabalik siya ng Maynila. Anya sa doktor. Habang nag-aayos ako ng kwarto niya nung nakaraang linggo, nakita ko yan, kaya dinala ko na rito para maibigay sa'yo. Ilang segundong nakatitig si Blake sa scarf na hawak nito bago tumingin sa kanya. Your grandmother is really a sweet woman. Nakangiting wika nito sa kanya. I didn't expect she would make this for me. Ganun talaga si Lola kapag nagustuhan niya ang isang tao, Doc. Salamat at nag-abala ka na ibigay ito sa akin, Miss Juarez. Walang anuman, Doc. Sayang naman kasi kung hindi ko maibibigay sa'yo. Baka bigla na lang akong multuhin ni Lola. Pabirong sagot niya. Bahagya ay tumatawa sa sinabi niya. Don't worry, iingatan ko to. Dapat lang, Doc. Pabirong sagot niya dito. Tila akmang magsasalita ang doktor nang makarinig sila ng malakas na hikbi mula sa labas ng klinik. Sabay silang lumabas ni Blake. Naabutan nila sa tapat ng pinto ang sekretarya ng doktor na umiiyak habang mahigpit na hawak ang cellphone nito. Hana, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Blake sa sekretarya nito. Bumaling si Hana sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay malakas itong suminghap na tila na tauhan. Sorry, Doc. Hindi ko lang napigilan. Pigil ang hikbing sagot ng babae. Anong nangyari? Marahang tanong ni Blake sa sekretarya nito habang inaalalayan itong maupo sa sofa. Nakipaghiwalay na po kasi sa akin ng boyfriend ko sa telepono. Hindi na daw niya ako mahal, Doc. Lumuluhang sagot ni Hana sa boss nito. Tahimik na nakatayo si Cassandra sa isang bahagi ng klinik habang pinapanood ang pag-alo ni Blake sa sekretarya nito. Walang kwentang lalaking yun kung bigla ka na lang niyang hiniwalayan sa telepono. Hindi mo dapat iniiyakan na ganoong klase ng lalaki, Hana. Maganda ka at mabait. Siguradong marami ka pang makikitang ibang lalaki. Yung hindi ka sasaktan. Marahang wika ni Blake habang inaabutan nito ng tisyo ang sekretarya. Habang pinapanood ni Cassandra ang pag-alo ng doktor sa miserableng sekretarya nito, pakiwari ng dalaga ay may mainit na kamay na humaplo sa puso niya. Hindi lang siya basta gwapo, mabait din. Wika ni Cassandra sa sarili. Sorry, Doc. Nahihiyang wika ni Hana kay Blake pagkatapos nitong kumalma. Hindi mo naman ako sisisantihin, di ba? Ibinalik ni Cassandra ang mga mata sa gwapong doktor. Marahan itong ngumiti sa sekretarya nito. Of course not. Pero huwag ka nang iiyak ng ganun kapag may pasyente ako, Hana. Alam mo karamihan sa mga yun mahihina ang puso. Baka mabigla sila sa'yo. Nahihiyang tumango si Hana sa boss nito. Pagkatapos ay bumaling kay Cassandra ang babae. Pasensya na, ma'am.
Namumula ang mukha na hiyang wika nito sa kanya. Okay lang yan, nagdaan na rin ako dyan. Marahan ang ngiting sagot niya rito. Bumaling siya kay Blake. Mauna na rin ako, Doc. Thank you dahil pinagbigyan mo ako makausap ka. Umalis si Blake sa tabi ng sekretarya nito at lumapit sa kanya. Aalis ka na, Miss Juarez. Tumango siya rito. Oo, sana, Doc. May pupuntahan pa rin kasi ako. Anya kasabay ng pagsulyap sa suot na relo. Ihahatid na kita sa baba. Anito sa kanya na ikinabigla ng dalaga. Naku, hindi na, Doc. Ako na nga nakaistorbo, ako pang ihahatid mo. Tanggi niya rito. I insist, Miss Juarez. Wala naman akong pasyente ngayon eh. Anito sa kanya. Sa huli ay hindi natanggihan ni Cassandra ang binata. Hindi niya alam kung anong problema sa ngiti nito at hindi niya nagawang makatanggi. Thank you rin sa pagdaan dito, Miss Juarez. Ani sa kanya ng doktor habang lulan sila ng elevator. Wala yun, Doc. Siguradong matutuwa rin si Lola dahil naibigay ko sa iyo yun. Baling niya rito. Ngumiti sa kanya ang doktor. Again, thank you. You're welcome, Doc. Sagot niya. Sa halip na alisin ang mga mata sa lalaki ay napatitig siya rito. May problema ba sa mukha ko, Miss Juarez? Tila naiilang na tanong nito sa kanya. Umiling si Cassandra bago ngumiti rito. Naaalala ko lang yung pag-comfort mo kanina sa sekretary mo. Naisip ko na hindi ka lang magaling na cardiologist. Magaling ka rin mag-advise tungkol sa usaping puso. Hindi napigil ang puri niya rito. Tumikhim si Blake. Talaga namang hindi dapat na iniiyak ka ng mga walang kwentang lalaki. Excuse my word, pero gago ang mga lalaking basta na lang nakikipaghiwalay sa mga girlfriend nila sa telepono. I agree, Doc. Isang malaking gago din talaga ang ex-boyfriend ko. Hiniwalayan ka ng ex mo sa telepono? Oo, Doc. Nasa Cebu ako noon nung makipaghiwalay siya sa akin sa cellphone. Bago ko pa man siya makausap ng personal, nabalitaan ko na lang na lumipad na siya pa Amerika. Mas mahal daw niya ang pangarap niya kaysa sa akin. I'm sorry to hear that, Miss Juarez. Tila nakikisimpati ang wika nito. Ako na ang humihingi ng tawad para sa mga ganong klaseng lalaki. Okay lang, Doc. Isang taon na rin naman ang nakalipas. Anya rito, bago bali walang humiti. Ayos na rin naman ako ngayon. Napatunayan ko na kaya ko naman palang mabuhay ng walang lalaki. Pagpapatuloy niya. Pero alam mo, Doc Blake, swerte ng asawa mo sa'yo ah. Sana lahat ng lalaki tulad mo. Wala pa akong asawa, Miss Juarez. Bahagyang natawang sagot nito sa kanya. Nabigla si Cassandra sa narinig. Ibinaba niya ang mata sa kamay ng lalaki at napansin niya na wala nga itong suot na wedding ring. Girlfriend, Doc. Muli itong umiling. Wala rin. Hindi ka naman ba din, Doc? Bago pa niya mapigilan ng sarili ay lumabas na yon sa kanyang bibig. Muling natawa si Blake. Hindi rin. Anito bago tumikhim. Siguro mapili lang talaga ako sa babae. Napatango na lang si Cassandra sa katabi. Alam mo, Doc, kung lahat ng lalaki tulad mo, sigurado akong wala mga babae na sasaktan dito sa mundong ibabaw. Wika niya rito habang lumalabas sila ng elevator. Napansin ni Cassandra na bahagyang namula si Blake sa sinabi niya. Okay ka lang, Doc? Oo naman. Nainitan lang siguro ako. Mabilis na sagot ni Blake kasabay ng paghawak sa noo. Bahagyang nagtaka si Cassandra sa sagot ng binata dahil hindi naman mainit. Subalit sa halip na magkomento ay ngumiti na lamang siya. Naku, sige Doc, dito na lang ako sa lobby. Salamat sa paghatid sa akin. Ngumiti sa kanyang binata. Ako dapat na magpasalamat sa iyo, Miss Juarez. Wala ka naman yun, Doc. Sige, mauna na ako. Paalam niya. Teka, Miss Juarez. Pigil sa kanya ni Blake. Ano yun, Doc? Ngumiti si Blake sa kanya. Pwede ba kitang hayain kumain sa labas? Tanong nito na siyang ikinabigla ng dalaga. Gusto mo akong hayain kumain sa labas, Doc? Bakit? Para sana makapagpasalamat ako sa iyo sa pagpunta mo dito. Ngayon ko lang naalala na hindi man lang kita naalok ng kahit na ano kanina. Nako, hindi na, Doc. Okay na yung thank you mo. Barayan sis, Miss Juarez. Nakangiti pa rin sagot nito. Ayokong dalawin ako ng lola mo sa panaginip dahil hindi ko man lang pinamerienda ang apo niya nang puntahan niya ako. Tila pagbibirong dugtong nito. Bahagyang natawa si Cassandra.
Hindi niya alam na may sense of humor din pala ang gwapong doktor. Sige na nga, Dok. Sa huli ay pagpayag niya. Pero ngayon na ba? May pupuntahan sana ako eh. May pasyente rin ako mamaya. How about tomorrow at lunch? Available ka ba? Tumango si Cassandra. Kung okay lang sa'yo, sige ba? Text mo na lang ako, Dok. Anya bago kumuha ng calling card at inabot dito. Nakangiting tinanggap yun ni Blake. I will. Mag-ingat ka, Miss Suarez. Salamat, Dok. Anya bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa doktor. Pumara si Cassandra ng taxi at nagpahatid sa coffee shop na pag-aari ng kanyang kaibigang si Donna. Naabutan niya ang babae na nag-i-inventory sa opisina nito. College best friend niya si Donna. Samahan mo ko sa Tagaytay bukas, Cass. May meeting ako sa bagong supplier ng coffee beans nitong shop. Ani sa kanya ng kaibigan. Hindi ako pwede bukas, Donna. Niyaya akong lumabas ng dating doktor ni Lola. Nagangat sa kanya ng kilay ang kaibigan. Wow! Makikipag-date ka? Nabiglang tanong nito. It's not a date. Gusto lang daw niya akong i-treat para sa pagbibigay ko sa kanya ng scarf na ginawa ni Lola. Naging mapanukso ang ngiti ng kaibigan niya. At pumayag ka ha? Gwapo siguro no? Nangiintrigang tanong nito. Well, gwapo siya, pero hindi dahil doon kaya ako pumayag no. Sadyang mabait lang si Doc Blake kaya nakakahiyang tanggihan. Isa pa, wala naman akong gagawin bukas kundi tumambay lang dito sa shop mo kaya umuo na rin ako. Hindi mo naman kasi sinabi na may balak ka palang isama ako sa Tagaytay. Gwapo at mabait? Baka siya ng lalaking para sa'yo, Cassandra. Nakangising wika ng kaibigan. 1 taon na rin mula nang iwan ka ng gunggong mong ex. Panahon na para magka-boyfriend ka ulit, no? Sumimangot siya. I told you, Donna, wala na akong interes sa mga lalaki. Kaya kong mabuhay nang wala sila. Simula nung iwan siya ng dating nobyo, ipinangako ni Cassandra sa sarili na hindi na siya magmamahal pang muli. Bago pa kasi siya iwan ni Patrick ay ilang beses na rin siyang nabigo sa pag-ibig. Kaya pakiramdam niya ay malas siya pagdating sa aspetong yun ng buhay niya. Imbis na sayangin ko ang oras sa mga lalaking yan, mas mainam pang mag-focus na lang ako sa magiging pagbubuntis ko, no? Anya pa sa kaibigan. Desidido ka na talaga dyan, Cassandra? Tanong sa kanya ni Donna. Oo naman, pinaghandaan ko na to. Ikaw ang kukunin kong ninang ha? Pabirong dugtong niya. Nang mamatay ang lola ni Cassandra 3 months ago, iniwan nito sa kanya ang ilan sa mga ari-ariang pag-aari nito sa Cebu. Subalit may probisong kasama ang last will testament ng abuela niya. Ayon sa kasulatan, may isasalin lang sa pangalan ni Cassandra ang ipinamana sa kanya ng abuela kapag nagkaroon na siyang anak. Ewan ba niya sa mayayamang matatanda at lagi na lang kailangan pang may probiso bago makuha ang iniwang pamana. Pero alam ni Cassandra na ginawa yun ng lola niya upang hindi siya maging mag-isa sa buhay niya. Solong anak kasi si Cassandra. Pumanaw ang mga magulang ng dalaga pagkatapos niya makagraduate ng college. At batid din ng kanyang abuela na wala siyang interes na mag-asawa pa pagkatapos ng nangyari sa huling relasyon niya. Pero Cass, sigurado ka na ba talagang kukuha ka na lang ng sperm donor para dyan sa pinaplano mong pagbubuntis? Ngumiti siya sa kaibigan. I told you, wala na akong balak mong ma-inlove sa mga lalaki, Donna. Tulad ng sinabi niya sa kaibigan, wala siyang balak na makipagrelasyon at ma-involve pa sa kahit na sinong lalaki. Kaya naman napagdesisyonan niyang sumailalim sa artificial insemination para mabuntis. Kailangan lang niyang makahanap ng donor na magbibigay sa kanya ng sperm para sa magiging pagbubuntis niya. Sa kaso ni Cassandra ay madali lang naman ang bagay na yon dahil kaya niyang bumili ng sperm mula sa sperm bank gaano man kamahal yon. In fact, mayroon na siyang appointment sa isang sperm bank sa susunod na linggo. Meron na rin siyang kausap na doktor na handang tulungan siya sa gusto niya. Hindi ka ba nabibirduhan na mabubuntis kang virgin, Cassandra? Para kang si Mama Mary niyan, ni hindi ka man lang nadiligan. Nakangusong komento ng kaibigan. Sa edad na 20 ay nanatili pa ring birhen si Cassandra. Kahit na may pagkabulgar siyang magsalita minsan, ay conservative pa rin naman siya. Nais lang niyang ibigay ang sarili sa kanyang magiging asawa, subalit alam niyang hindi na yun mangyayari pa ngayon. Bakit hindi ka na makipag one night stand para mabuntis? Suwestiyon pa ni Donna. Bukod sa mararanasan mo ng luto ng langit, hindi mo na kailangan pang bumili ng sperm. Nakangisi pang dugtong nito. One night stand?
Lalong hindi ko yan gagawin, Donna. Tila nandidiring sagot niya sa kaibigan. Di bali nang mabuntis ako ng virgin, kaysa magpabuntis ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Sus, hindi mo rin naman kilala yung magiging tatay ng anak mo kapag bumili ka ng sperm sa sperm bank At least, makakapili ako ng may magandang genes. Depensa niya sa kaibigan. Kahit na hindi niya kilala ang mga lalaking may-ari ng mga binhi na maaari niyang bilhin sa sperm bank, nakalagay naman ang pisikal na katangian at medical history ng mga lalaking yon. Handa ka na rin bang maging single mother, Cass? Hindi naman akong unang magiging dalagang ina sa mundo, Donna. Bali walang sagot niya. Bago pinagdesisyonan ni Cassandra ang bagay na yon, ay ilang beses niya yung pinag-isipan. At tulad ng sinabi niya, handa na siya sa responsibilidad. Good luck sa'yo, Cassandra. Anang kaibigan sa kanya. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. I'll be the best ninang to your kid. Anito na ikinangiti niya. Ilang oras pang nanatili si Cassandra sa coffee shop ni Donna bago siya umuwi sa sariling condo unit. Masaya siya na suportado ng kaibigan ng nais niya. Kinabukasan ng umaga ay nakatanggap siya ng text mula kay Dr. Blake Buenavista. Ayon sa doktor ay magkita daw sila sa restaurant malapit sa St. Mary's Hospital. Pagdating ng tanghali ay nagtungo si Cassandra sa restaurant na sinasabi ng binata. Agad niyang namataan ng doktor pagpasok niya sa restaurant. Nakaupo ito sa isang sulok habang hawak ang cellphone nito. Hindi napigilan ni Cassandra ang sarili na pagmasdan si Blake. Nakasuot ito ng light blue long sleeve shirt at itim na slacks. May ilang hibla ng buhok nito na bumabagsak sa noo nito na tila nakadagdag sa apil nito. Nang mag-angat ng tingin ang lalaki ay nagtama ang mga mata nila. Ngumiti sa kanya ang gwapong doktor. Napakurap si Cassandra sa ginawa ng binata. Lalo kasi itong gumwapo dahil sa ginawa nitong pagngiti. Miss Suarez, I'm glad you came. Have a seat. Bati sa kanya ni Blake. Tumayo agad ito at pinaghila ng upuan ng dalaga. Hindi lang siya gwapo at mabait. Gentleman pa. Komento niya sa isip. Hello, Doc. Salamat. Sorry late na yata ako. Anya rito bago maupo sa harap nito. It's fine, Miss Suarez. Maaga lang talaga ako nagpunta dito. Cassandra na lang, Doc. Masyado namang formal lang, Miss Suarez. Anya sa binata. Yun pa lang ang ikalawang beses na mag-usap sila ng lalaki. Subalit hindi maintindihan ni Cassandra kung bakit palagay na agad ang loob niya rito. Marahil yun ay dahil agad niyang napansin na iba ang binatang kaharap sa mga lalaking nakilala niya. Para sa isang ubod ng gwapong doktor na tulad nito, masyado itong mabait at gentleman. Tumingin sa kanya si Blake at ngumiti. Kung ganoon, Blake na lang din ang itawag mo sa akin. Huwag nang, Doc. Hindi naman kita pasyente eh. Gumanti siya ng ngiti sa kaharap. Pasyente mo lang bang dapat tumawag sa iyo ng Doc? Paano naman yung mga kasama mo sa trabaho? Pabirong tanong niya rito. Bahagya namang natawa ang binata. Sige, ikaw na ang bahala kung anong gusto mong itawag sa akin. Napatitig si Cassandra dito. Habang nakatingin siya sa mukha ni Blake ay bigla niyang napagtanto na kung magkakaroon siya ng anak, gusto niya ay maging katulad ng doktor na nasa harap niya ngayon. Cassandra, okay ka lang? Marahang tanong ni Blake nang tila mapansin ang pagtitig niya rito. Napakurap siya sa binata, pagkatapos ay unti-unti siyang humiti. Doc Blake, pwede ka bang maging ama ng magiging anak ko? Wala sa sariling tanong ni Cassandra rito. Hindi niya rin alam kung saan siya kumuha ng kapal ng mukha para itanong yun sa isang gwapong doktor. Nakita ni Cassandra kung paano nanlaki ang mga mata ni Blake sa sinabi niya. Joke ba yan, Cassandra? Anito sa kanya matapos makabawi sa pagkabigla. Seryoso ako, Doc. Anya rito. Bago pa makapag-react ang binata, ay mabilis niyang ipiniliwanag dito ang kanyang sitwasyon. Gusto mo akong maging sperm donor? Paglilinaw ni Blake sa kanya. Ngumiti siya sa binata. Yes, Doc. Wala akong balak mag-asawa at wala na rin sa isip ko pakikipagrelasyon sa mga lalaki. Pero dahil sa last will testament ni Lola, at dahil ayaw ko rin naman tuluyang maging mag-isa sa buhay, balak kong mag-anak na lang. Plano ko magbuntis through artificial insemination. At kung papayag ka, ikaw sana ang gusto ko maging sperm donor ko. Paliwanag niya rito. Bakit akong gusto mong maging sperm donor? Tila hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Blake. Dahil sigurado ako na magiging maganda ang genes ng anak natin kapag ikaw ang naging ama niya. Diretsong sagot niya rito. Look at yourself. Gwapo ka. Obviously, matalino.
Matangkad, mabait at gentleman. Kung pipili lang din ako ng lalaking magiging tatay ng anak ko, gusto ko yung tulad mo. Napahinto si Cassandra sa pagsasalita nang mapansin ang pamumula ng mukha ng kaharap. Okay ka lang ba, Doc Blake? Tumikim ang binata. Okay lang ako. Tipid na sagot nito bago inabot ang baso ng tubig. Teka, nagbablush ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya habang nakatitig sa mukha ni Doc Blake. Nasamid si Blake sa iniinom. Mabilis niya itong inabutan ng tissue. Sorry, nabigla kasi ako sa mga sinabi mo, Cassandra. Napanguso si Cassandra para pigilang mapangiti. Ngayon lang siya nakakita ng lalaking nagbablush. Okay lang, Doc. Naiintindihan ko. Kahit ako rin magugulat kapag may biglang lumapit sa akin para maghingi ng Excel ko. Birong sagot niya. Seryoso ka ba talaga sa lahat ng sinabi mo, Cassandra? Tumikim ang dalaga at nagseryoso. Seryoso ako, Doc. Alam kong wala namang bagay na libre ngayon, kaya babayaran kita sa halagang gusto mo. Huwag ka mag-alala dahil kung sakaling pumayag ka, wala ka rin magiging responsibilidad sa akin at sa bata. Bala kong palakahin na mag-isa ang magiging anak ko. Pagkatapos kong manganak, iuuwi ko sa Cebu ang anak ko at doon kami maninirahan. Kaya wala kang dapat ikabahala na baka makagulo ang anak ko kung sakaling magkaroon ka ng pamilya. Hindi ko rin sasabihin sa kanya pagkatao ng ama niya. Ngumiti siya kay Blake na nakatitig at matamang nakikinig sa kanya. You see, sperm cell mo lang talaga ang kailangan ko, Doc. Paano kung hindi ako pumayag na maging sperm donor mo? Back to my original plan, Doc. Doon ako bibili ng sperm sa sperm bank. Pero sana pumayag ka. Wala namang mawawala sa iyo eh. Kaysa naman condom lang ang makinabang ng sperm mo, di ibigay mo na lang sana sa akin, di ba? Condom? Nakaawang ang labing gagad ng kaharap. Oo, bakit, Doc? Hindi ka ba gumagamit ng condom kapag nakikipag-sex? Nakaangat ang kiling na tanong niya rito. Muli niyang napansin ang pamumula ng mukha ni Blake. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilan ng sariling hindi yun punahin. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking nagbablush, Doc. Cute pala. Ngiti niya rito. Tumikim ang binata kasabay ng pagdating ng pagkain nila. Pwede mong pag-isipan muna yung alok ko, Doc. Hindi naman ako nagmamadali eh. Wika niya sa lalaki pag alis ng waiter sa mesa nila. Sige, papayag ako mag-donate ng sperm sa'yo. Really, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassandra. Oo, pero sa isang kondisyon, Cassandra. Seryosong wika nito. Seryosong tumango rin siya rito. Sure, ano yun, Doc? Kailangan mo magpakasal sa akin. Sagot nito na ikinalaglag ng panga ng dalaga. Teka, kailangan ko magpakasal sa'yo? Hindi makapaniwalang gagad niya. Pero kakasabi ko lang na ayaw ko magpakasal at wala akong balak na makipagrelasyon pa sa kahit na sinong lalaki. Don't worry, it will only be a marriage in paper, Cassandra. Ani Blake sa kanya. Tulad mo, may iniwan ng probiso sa akin ng lolo ko nang namatay siya. Makukuha ko lang ang pamano niya sa akin kapag nagpakasal ako. Kaya naman matagal-tagal na rin ako naghahanap ng babaeng mapapangasawa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako nahanap. Paliwanag nito. Really? Sa gwapo at bait mong yan, wala kang mahanap na babaeng mapapakasalan? Nakibit balikot sa kanya si Blake. Hindi naman ganun kadali yun, Cassandra. Kung sa bagay, tango niya rito. Naalala niyang sinabi ng doktor na pihikan ito pagdating sa babae. Papayag ako maging sperm donor mo kung papayag kang maging temporary wife ko. Don't worry, sa papel lang tayo magiging mag-asawang dalawa. Pagkatapos ng 3 buwan, pwede na tayo mag-file ng annulment. Huwag ka rin mag-alala dahil hindi tayo mahihirapan sa bagay na yun. Dahil magaling na family lawyer ang pinsan ko. Ano pa yung isa mong kondisyon, Doc Blake? Gusto kong kilalanin akong ama na magiging anak natin. Sagot ni Blake na muli niya ikinabigla. Ayoko lang na basta maging sperm donor mo. Seryoso ka dyan, Doc? Nakakunot ang noong sambit niya rito. Oo, gusto ko maging parte ng buhay ng batang isisilang mo. Karapatan ko naman yun bilang ama niya, hindi ba? Seryoso ring sagot ni Doc Blake sa kanya. Tumikhim si Cassandra. Oo nga, Doc. Pero ako lang naman ang may gustong magkaanak at manghihingi lang ako ng sperm sa'yo. Kaya wala kang dapat na maging responsibilidad sa akin. Hindi yata kaya ng konsensya ko na alam kong may anak ako sa'yo, pero pababayaan ko lang ito.
Hindi ako ganong klase ng lalaki, Cassandra. Hindi ako tumatalikod sa kahit na anong responsibilidad. Ginusto ko man o hindi. Besides, ayaw mo bang lumaki ang anak mo na may kinikilalang ama? Napatitig si Cassandra sa kaharap. Habang tumatagal niya itong nakakausap, ay lalo niyang napapatunayan kung gaano ito kabuting lalaki. Pero paano kung makahanap ka ng babaeng mamahalin mo sa hinaharap? Baka maging issue yung anak mo sa akin. Bale walang nakibit-balikat si Blake. Kung magiging issue sa kanya tungkol sa anak natin, ibig sabihin hindi siya babaeng para sa akin, Cassandra. Alright, pumapayag ako sa kondisyon mo, kung yan ang gusto mo. Payag ako makilala ka na magiging anak ko, at payag din ako maging temporary wife mo. Then, call me Blake from now on. Anang binata sa kanya. Weird naman kung Doc pa rin ang tawag mo sa akin kapag nagpakasal na tayo. Bahagyang natawa sa sinabi nito si Cassandra. Okay, Blake. Anya rito. Habang kumakain sila ng binata ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinagkasunduan. Ayon dito ay saka sila magpapakasal pagkatapos ng magpa-artificial insemination. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Blake ay muli niyang pinuntahan si Donna. Nakabalik na raw ito mula sa Tagaytay. Ikinuwento niya rito ang naging pag-uusap nila ng lalaki. Diyos ko, hindi mo naman sinabi na ubod ng gwapo pala ang doktor na yon. Wika sa kanya ni Donna habang nakatitig sa larawan ng binata na sinearch nito sa internet. Ang ganda ng jeans, diba? Kaya nga naisip kong siya na lang ang gawing tatay ng anak ko. Nakangising anya sa kaibigan. Oo, pero bakit kailangan mo pa magpa-artificial insemination kung magiging mag-asawa naman pala kayo? Mag-sex na lang kayo para mabuntis ka. Libre na, nasarapan ka pa. Tapos may anak pang souvenir. Natatawang suggestion ng kaibigan. Nakalimutan mo na bang sa papel lang ang magiging kasal namin ni Blake? Strictly professional ang magiging relasyon naming dalawa. Strictly professional? Tila hindi naniniwalang gagad ni Donna. Sa gwapo ng doktor na yon, sigurado kang hindi ka maaakit, Cassandra? Grabe, kahit sa picture ko palang nakikita tong Dr. Blake Buenavista na to, parang natutunaw na ako agad eh. Seryoso ako sa sinabi ko na hindi ko nai-involve ang sarili ko sa kahit na sinong lalaki, Donna. Kaya kahit gaano pa kagwapo yung si Blake, hindi ako maaakit sa kanya. Umingon sa kanya kaibigan. Di ikaw na ang immune sa gwapo. Anito sa kanya bago eksaheradang bumuntong hininga. Kung ako lang ang nasa posisyon mo, magmamakaawa ako sa kanyang buntisin ako gamit ang natural method. Hay, ang gwapo talaga. Napailing na lang si Cassandra sa sinabi ng kaibigan. Nang mga sumunod na araw ay isinagawa na ang pag-examine sa kanila ni Blake. Pati ang mga procedure bago ang huling step ay naisagawa rin nilang dalawa ng maayos. Ilang linggo ang lumipas ay nagkita sila muli ni Blake sa ospital kung saan naroon ang klinik ng OB-GYN ni Cassandra. Medyo hapon na ang appointment ni Cassandra sa doktor. Ito na ang final sa procedure. Itatanim na sa kanya ang sperm ni Blake. Umaasa siya na magiging successful ang unang subok nila sa artificial insemination. Cassandra, sigurado ka na ba sa gagawin mong to? Tanong sa kanya ni Blake habang nasa waiting room sila. Alam mong hindi biro ang pagbubuntis at mararanasan mo after this. Pwede ka pang umurong kung gusto mo. Ngumiti siya sa binata. Alam ko kung anong pinapasok ko, Blake. Ilang buwan ko na itong pinaghandaan at nalagpasan ko naman ang lahat ng method para makarating tayo sa final procedure ng insemination. Kahit wala akong experience sa ganitong bagay, alam kong gagawin ko ang lahat para maging isang mabuti at responsableng ina. Sagot niya rito. Marahang ngumiti sa kanya ang binata. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, Cassandra. Hindi kita pababayaan. Kayo nang magiging anak natin. Napangiti si Cassandra sa sinabi ng lalaki. Pakiwari niya ay may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kinuha ko para maging tatay ng magiging anak ko. Anya rito. Kung makapagsalita ka, parang dumampot ka lang ng prutas sa supermarket ah. Bahagyang natawang sagot ni Blake na ikinatawa na rin niya. Ilang sandali pa ay tinawag na siya sa loob ng kanyang OB-GYN. Ilang minuto lang ang itinagal ng procedure. Kahit na mukhang kilala ng doktor si Blake ay hindi ito nagkomento at nanatiling profesional sa trabaho. Salamat, Blake. Wika niya sa lalaki paglabas nila ng ospital. Marahang umiti sa kanyang binata. May kapalit naman yan, Cassandra. Oo nga pala. Kailan tayo magpapakasal? Hindi ako pwede sa weekend dahil sasamahan ko ang kaibigan ko sa Ilocos.
Ngayon na sana, Cassandra, kung hindi abala sa'yo. Sagot ni Blake na ikinabigla niya. Ngayon na? As in, agad-agad? Tumango sa kanya si Blake. Yes, aalis kasi ako next week para sa isang medical mission. 3 linggo ako mananatili sa Davao para doon. Paliwanag nito. Tinawagan ko rin ang kilala kong judge na gusto kong magkasal sa atin. Ngayong araw lang din siya available. Kaya naman bago matapos ang araw na yon, naganap ang kasal nila ni Blake. Dahil kailangan ng 2 witness, present sa kasal nila ang sekretarya nitong si Hannah at ang kaibigan niyang si Donna. Anong plano natin? Kailangan ba nating magpanggap na totoong mag-asawa sa harap ng ibang tao, Blake? Kasalukuyan silang nasa sasakyan ng lalaki. Tumikhim si Blake. Hindi naman kailangan. Pero kung ayos lang sa'yo, total mag-isa ka naman dito sa Manila. Sa condo unit ko na lang muna ikaw tumuloy habang buntis ka. Para may kasama ka at mabantayan kita. Ayos lang sa'yo? Oo naman. Asawa naman kita, Cassandra, kaya ayos na ayos lang. Marahan ang ngiting sagot nito sa kanya. Bahagyang napanguso si Cassandra sa sinabi ng katabi. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay may asawa na siya. Pansamantala lang naman, Cassandra. Paalala niya sa sarili. Pero kung hindi ka komportable sa akin, ayos lang naman, Cassandra. Ako na lang ang laging bibisita sa'yo. Okay lang naman sa akin, Blake. Hindi naman ako papayag na makipagkasundo sa'yo kung hindi ako nagtitiwala sa'yo. Kung sakaling pagtangkaan mo ako ng masama, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Marami akong self-defense na alam. Kahit mas malaki ka sa akin, kayang-kaya kitang patumbahin. Ngumiti sa kanya si Blake. Don't worry, Cassandra. Safe ka sa akin. Mas mauuna ko pang saktan ng sarili ko kaysa saktan ka. Gumanti siya ng ngiti kay Blake. Simula nang iwan siya ng dating nobyo ay nawalan na siya ng tiwala sa mga lalaki. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang madamang pagdududa sa lalaking katabi niya ngayon. Siguro ay dahil alam niyang iba talaga si Blake sa mga lalaking nagdaan sa buhay niya. Magkita na lang tayo pagbalik mo sa Davao, Blake. Anya sa binata nang ihatid siya nito sa condo unit niya. Salamat, Cassandra. Alagaan mo sana ang sarili mo habang wala ako. Napanguso siya sa lalaki. Hindi pa ako buntis, Blake, pero ang sweet mo na agad. Nako, nai-imagine ko na siguradong spoiled sa iyong anak ko. Hindi napigil ang sambit niya. Anak natin, Cass. Nakangiting pagtatama nito. Oo nga, anak natin. Ikaw din, mag-ingat ka dun sa pupuntahan mo. Susulat ka ha? Pagbibiro pa niya sa huli na tinawanan naman ito. Pareho silang nakangiti ng lalaki na magpaalam sa isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Bukod sa trabaho, inabala ni Cassandra ang sarili sa pagbabasa ng mga bagay na may kinalaman sa pagbubuntis at pagiging isang ina. Nagliligpit siya ng tanghalian ng araw na yon nang tumunog ang doorbell ng unit niya. Nang buksan niya ang pinto ay sumulubong sa kanya si Blake. Otomatikong napangiti siya nang makita ang lalaki. Blake, nakabalik ka na. Anya rito. Bumaba ang tingin niya sa maletang hawak nito. Dito ka dumiretso? Nabiglang tanong niya. Ngumiti si Blake sa kanya. Gusto ko kasing kamustahin ka agad. Pinapasok ni Cassandra ang lalaki sa condo unit niya at iginiya sa sofa. Blake, medyo umitim ka ata. Komento niya habang pinagmamasdan nito. Napansin niyang bahagyaring humaba ang buhok nito. Pakiwari niya, dahil sa maliit na pagbabagong yun ng binata, ay tila lalo itong gumwapo kaysa noong huling beses niya itong nakita. Oo. Tila nahihiyang sagot nito bago ngumiti. Umakyat kasi kami ng bundok para magbigay ng mga gamot sa mga kababayan natin sa libid na lugar. Pangit ba? Hindi, bagay nga sa'yo ang moreno eh. Ang gwapo mo. Hindi napigil ang komento niya. Napansin ni Cassandra ang bahagyang pagpula ng pisngi ng kaharap. Subalit agad itong nag-angat ng kilay. Ibig sabihin, hindi ako gwapo dati dahil maputi ako? Siyempre gwapo. Kaya nga kinuha kita bilang sperm donor, Blake eh. Maganda kasi ang lahi mo at maganda ang ugali mo na pangarap ng lahat ng babae sa isang lalaki. Nakangising sagot niya. Ang gusto kong sabihin, mas gumwapo ka ngayon. Teka, kumain ka na ba? Tumikhim si Blake. Oo, kumain muna kami ng mga kasama ko bago kami umalis ng Davao. By the way, may mga pasulubong pala ako dito, Cass. May durian ba, Blake? Puno ng interes na tanong niya. Kumakain ka ng durian? Tila namamanghang tanong ito. Aba, syempre naman, masarap ang durian. Even the smell is so strong.
Hindi ako nakapag-uwi ng durian. Pero meron ditong durian-flavored sweets. Binuksan nito ang maleta at inilabas ang isang plastic bag. Excited na binuksan ni Cassandra ang supot ng durian candy. Subalit bago pa man siya makakuha ng isa, ay tila bumaligtad na ang sikmura niya. Mabilis siyang dumiretso sa banyo para dumuwal at isinuka ang kinain niyang tanghalian. Nang bumuti ang pakiramdam ay nag-ayos siya ng sarili at lumabas ng banyo. Agad siyang dinaluhan ni Blake. Cassandra, ayos naman pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. Kagat ang labing tumango siya sa binata. Blake, lagpas 3 weeks na mula nung nagpa-artificial insemination ako. Hindi kaya buntis na ako? Hindi rin kasi ako dinatnan pa. Napakurap si Blake bago bumaba ang tingin sa tiyan niya. Okay ka lang, Blake? Tanong niya sa lalaki nang mapansin na bahagyang namumula ang mga mata nito. I can't believe I'm going to be a father now. Tila hindi makapaniwalang sambit nito sa kanya. Hindi pa naman sigurado, Blake. Bahagyang nakangusong sagot niya. Nabigla si Cassandra nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Thank you, Cassandra. Marahang sambit ni Blake habang nasa bisig siya nito. Pakiwari ni Cassandra ay may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Kasabay niyon ay naramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa posibilidad na buntis nga siya o dahil sa yakap siya ni Blake. Pangako, aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pagpapatuloy ng binatang doktor. Napangiti si Cassandra sa sinabi ng lalaki. Tila ba musika ang mga yun sa pandinig niya. Kasabay niyon ay napapikit siya nang manuot sa ilong niya ang amoy nito. Blake, anong pabango mo? Ang sarap mong amoyin eh. Mahinang sambit niya sa asawa. Isang mahinang tawa ang isinagot nito sa kanya. Sensitive na nga ang pangamoy mo. Come on, let's go to the hospital to make sure. Anito sa kanya bago siya marahang pinakawalan. Tumango si Cassandra. Mabilis silang nakarating sa ospital. At doon, nakumpirma nila na buntis na nga si Cassandra. Congratulations sa inyo ng girlfriend mo, Dr. Buenavista. Malaki ang ngiting bati ng OB-GYN ni kay Blake na nasa tabi ni Cassandra. Dahil mas malapit sa kondo niya ang St. Mary's Hospital, ay doon siya dinala ni Blake. At kakilala ng binata ang OB-GYN na tumingin sa kanya. Hindi na muna sila doon nagpunta sa doktor na nag-alaga kay Cassandra para sa artificial insemination. Medyo malayo kasi ang klinik nito. She's my wife, Dr. Fajardo. Pagtatama ni Blake sa OB-GYN na halatang nagulat sa sinabi ng una. Pakiramdam ni Cassandra ay may kung anong kumistot sa dibdib niya nang marinig ang sinabing yun ni Blake. Yun ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Blake at pinakilala sa ibang tao bilang asawa nito. Hindi niya alam kung bakit masarap yun sa pandinig niya. Oh, hindi ko alam na nagpakasal ka na pala, Doc Buenavista. Congratulations! Nakangiting wika ng OB-GYN. Nako, siguradong magdadalamhati niya ng mga fangirls mo kapag nalaman nilang kasal ka na. Fangirls? Gagad ni Cassandra. Oo, itong asawa mong pinakasikat na doktor dito sa St. Mary, Mrs. Buenavista. Madami ang may gusto sa kanya. Iiling-iling, subalit nangingiting sagot ng doktor. Ay, sorry na lang sila dahil taken ng paborito nilang doktor. Pabirong sagot niya na ikinatawa ni Dr. Fajardo. Aba, ngayon ko lang nakitang kinilig tong si Dr. Blake. Anang may edad na doktor na halatang tinutudyo si Blake. Bumaling si Cassandra kay Blake. And true enough, napansin niyang bahagyangang namumula ang mukha nito. Imposibleng kinikilig sa akin si Blake gaya ng sinabi ni Dr. Fajardo. Siguro ay talagang hindi lang siya sanay kapag tinutukso. Hindi naman ito ang unang beses na namula ang mukha niya. Ani Cassandra sa sarili. Bago pa matapos ang araw na yon, lumipat si Cassandra sa condo unit ni Blake. Hindi tulad ng condo niya, malawak ang unit ng binata at mayroong ilang kwarto. Hindi na siya nag-inarte pa sa gusto ni Blake na magsama sila dahil gusto rin niya na may kasama habang nagbubuntis. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, Cassandra. Ani sa kanya ni Blake pagkatapos siya nitong igiya sa magiging silid niya. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dito, Blake? Oo, parehong may sarili ng pamilya sa ibang bansa ang mga magulang ko. Mga pinsan ko na lang ang kasama ko dito sa bansa, pero may kanya-kanya na rin silang buhay at pamilya. Bumaling siya rito habang binubuksan ang dalang maleta. Pinsan mo si Attorney Benjamin Buenavista, di ba? Napansin niyang kumunot ang noo ni Blake sa sinabi niya. Kilala mo si Benjamin? Tanong nito gamit ang seryosong tono.
Oo, naging lawyer siya ng tita ko nung nakipaghiwalay si tita sa asawa niya. Anya rito. Ang ganda ng lahi niyo talaga. Sana kapag lalaki tong anak ko, kamukha mo, para habulin din ng mga babae. Anak natin. Mula yung pagtatama ni Blake sa kanya. Hindi ako makapaniwala na talagang aakuin mo responsibilidad dito sa batang dinadala ko, Blake. Alam ko ang pakiramdam na walang lumaking magulang, Cassandra. Bata pa lang ako na maghiwalay ang mga magulang ko at maiwan ako. Anito na ikinangiti niya. Ang swerte ng magiging asawa mo, Blake. Baka nakakalimutan mong ikaw ang asawa ko, Cassandra. So it means lucky ka. Nakaangat ang kilay at tila nangingiting sagot ni Blake sa kanya. Mag-asawa tayo sa ngayon, pero alam natin na sa papel lang tong kasal natin. Ang ibig kong sabihin, maswerte ang babaeng mamahalin mo, Blake. Ako ang maswerte kapag minahal niya ako pabalik. Makahulog ang sagot nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Napakunot ang noon ni Cassandra sa paraan ng tingin sa kanya ni Blake. Pakiwari rin niya ay may kung anong kumislot sa loob ng dibdib niya. Subalit bago pa siya makapagsalita ay narinig nila ang tunog ng doorbell. Baka yun ang in-order kong pagkain. Ani Blake bago ito lumabas ng silid niya. Nang gabing yun ay nagsalo sila ng lalaki sa hapunan habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga buhay nila. Marami siyang nalaman tungkol sa binata, lalo na sa propesyon nito. Kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Cassandra nang magising. Agad siyang dumiretso sa banyo at sumalampak sa harap ng toilet bowl. Nasa gitna siya ng pagduduwal nang maramdaman niya ang maingat na paghagod ni Blake sa likod niya. Ganito ba talaga kapag buntis? Nangihinang sambit niya kay Blake habang tinutulungan siya nitong tumayo pagkatapos niyang magsuka. It's morning sickness, Cassandra. I'm sure you know that. Huwag kang mag-alala. Lilipas din yan kapag nakailang buwan. Marahang sagot ni Blake habang pinupunasan ng tuwalya ang pawisang mukha ni Cassandra. Pinahirapan mo sigurong nanay mo nung nasa tiyan ka niya, no? Nakangusong tanong niya sa binata. Sabi kasi ni Mama, hindi siya nahirapan sa akin nung pinagbubuntis niya ako. Eh ngayon, mukhang papahirapan ako ng anak mo. Kaya malamang mana to sa'yo, Blake. Bahagya siyang tumingala sa binata. Nakita niya ang ngiti sa mga labi nito sa kabila ng pag-aalalang nakabalatay sa muka. Doktor ito, kaya malamang ay hindi ito naniniwala sa pinagsasasabi niyang kasabihan ng matatanda sa probinsya. Don't worry, haalagaan kita para hindi ka masyadong mahirapan. Masuyong sambit nito. Sa kabila ng masamang pakiramdam ay nagawa niyang umiti rito. Sige na, maliligo muna ako. Ang baho ko na eh. Anya rito. Hindi ka naman mabaho, Cassandra. Aba, bolero ka rin palang lalaki ka ah. Bahagyang natatawang sagot niya rito. Hindi ako nambobola. Hindi ka naman talaga mabaho eh. Pero maligo ka para mapreskuhan ka. Basta tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Nandito lang ako sa labas. Sinunod ni Cassandra ang sinabi ng lalaki. Gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos maligo. Pagkatapos niyang magbihis ay naabutan din niya si Blake sa kusina. Mayroon ng pagkain sa mesa na mukhang hinanda nito. That's it. Baling ni Blake sa kanya bago siya ipaghila ng upuan. Gumawa rin ako ng tsaa para bumuti ang pakiramdam mo. Ikaw ang nagluto ng lahat ng to? Tanong niya kay Blake habang nakatingin sa mga pagkain naroon. Maaga akong gumising kanina para makapaghanda ng almusal. Hindi ko na itanong sa'yo kung anong gusto mo, kaya naparami ang luto ko. Sagot nito bago naupo sa tabi niya. Teka, hindi ba maagang pasok mo ngayon sa ospital, Blake? Hanggang ngayon kasi ay nakapambahay pa rin ng lalaki. Nasabi ko na kay Hana na hindi mo na ako tatanggap na maagang outpatient ngayon. Mamaya pa rin namang hapon ang rounds ko sa ospital. Ibinilin ko sa kanya na tumawag na lang kapag may emergency. Ayos lang ba yun, Blake? Ayoko makaistorbo sa trabaho mo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi ako babae, pero alam ko kung gaano kahirap ang pagbubuntis. Hindi mo kailangan mag-isang pagdaanan ng hirap na yun kung nandito naman ako, Cassandra. Kaya hayaan mo lang na alagaan kita. Naramdaman ni Cassandra ang biglang pagbilis ng tibok ng puso sa sinabi ni Blake. Pero wag mo sanang pabayaan ang trabaho mo. Maraming nangangailangan sa'yo sa ospital. Masuyong ngumiti sa kanya si Blake. Hindi ko naman pinababayaan ang trabaho ko. But between you and my work, ang kalagayan mo unahin ko. For years, halos sa ospital na ako tumira dahil sa trabaho ko. Siguro naman deserve ko ngayon na unahin ng mga taong mahalaga sa akin. Namamanghang napatitig si Cassandra sa lalaki.
Sinabi niya noon sa sarili na kaya niyang alagaan mag-isa ang sarili, maging ang batang ipagbubuntis niya. Subalit ngayon na nasa tabi niya si Blake, hindi niya maikakailan na masarap sa pakiramdam na mayroon siyang karamay, na mayroong tao na nangakong hindi siya pababayaan. Right now, she felt so secured beside him. Yung tipong tila makakaya niyang lahat dahil alam niyang kasama niya si Blake. Blake, mahinang sambit niya sa lalaki. Bumaling sa kanya ang binata. Masuyo at magaan ang tinging ibinigay nito sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cassandra. Gusto ko lang sabihin na hindi ako nagsisisi na ikaw ang kinuha kong maging tatay nitong pinagbubuntis ko. Kahit na mukhang may kaartehan tong anak mo. Bahagyang natawa si Blake sa huling sinabi niya. Come on, kumain na tayo at baka magkaiyakan pa tayo. Magaang sambit nito. Pagkatapos nilang mag-almusal ay gumayak na si Blake para magpunta sa ospital. Si Cassandra naman ay inabala ang sarili sa trabaho. Pagdating ng hapon ay nagluto din siya ng hapunan nila ni Blake. Nagdaan ng mga araw na ganoon ang routine nila ng lalaki. Tuwing umaga ay inaatake siya ng morning sickness at inaasikaso siya ni Blake bago ito pumasok sa trabaho. Bakit nandito ka ngayon? Tanong kay Cassandra ng kaibigang si Donna nang puntahan niya ito sa coffee shop ng araw na yon. Nababagot ako sa kondo ni Blake kaya patambay muna dito. Mamaya pa naman ang uwi nun eh. Nang araw na yon ay sinabi ni Blake na gagabihin ito ng uwi dahil may operasyon itong nakaschedule. So, kumusta ang pagiging Mrs. Buenavista? Parang hiyang ka ah. Nakangising po na ni Donna. Napangiti si Cassandra bago sumagot. Maasikaso si Blake, wala akong masabi. Hindi ka pa nai-inlove sa kanya? Nakaangat ang kilay na tanong ng kaibigan. Hindi. Sabi ko sa'yo, immune na ako sa mga lalaki, di ba? Sus, wag kang magsalita ng tapos, Cass. Baka bukas makalawa, mahal mo na pala yung asawa mo. Nakangisi pa ring sagot ni Donna bago nito ilapag sa harap niya ang paborito niyang strawberry cheesecake. Magkaibigan kaming dalawa, okay? Sadyang mabait lang talaga yung lalaking yun. Iba na ba ni Cassandra ang tingin sa pagkain nasa harap? Subalit wala siyang ganang kainin yun. Wala ka bang green mango shake, Donna? Obviously, wala. Bakit ako magkakaroon ng green mango shake dito sa menu ng coffee shop ko? Nakangusong sagot ni Donna. Naglilihi ka? Teka, magpapabili ako sa staff ko. Anito sa kanya. Wag na. Gusto ko si Blake ang bibili. Ang arte mo naman? Natatawang komento ni Donna. Ano naman na pagkakaiba kung si Doc Blake ang bibili? Wala. Gusto ko lang na siya ang bumili. Kaso hindi naman pwede dahil nasa ospital siya. May 6-hour operation siya ngayon. Nagangat siya ng tingin kay Donna na nakamasid sa kanya. Bakit? Untag niya rito. Akala ko ba hindi ka mahuhulog yan sa gwapo mong asawa? Bakit kung umasta ka ngayon parang in love ka na? Porket gusto kong si Blake ang bumili ng pagkain ko, in love na agad ha, Donna? Kasalanan to ng anak niya dito sa tiyan ko. Masyadong maarte. Nakasimangot na sagot niya sa kaibigan. Natawa naman si Donna. Sinisisi mo pa yung bata, Cassandra. Akmang sasagutin niya ang kaibigan nang tumunog ang cellphone niya. Namilog ang mata niya nang makitang si Blake ang tumatawag. Agad niya yung sinagot. Hello? Bati niya kay Blake. Cassandra, nasan ka? Nandito na ako sa bahay. Sagot sa kanya ng asawa mula sa kabilang linya. Akala ko mamaya pang uwi mo. Nagtatakang tanong niya rito. Na-reschedule ang operasyon ng pasyente ko dahil nagka-problema sa lab results niya. Sagot ni Blake. Where are you? Nandito ako ngayon sa coffee shop ni Donna. Akala ko kasi mamaya ka pa uuwi kaya nagpunta muna ako dito. Sige, uuwi na rin ako. No, stay there. Susunduin na lang kita. Sa labas na tayo kumain ngayon. Kinagan ni Cassandra ang ibabang labi nang maalala ang pagkain gusto niya. Blake, pwede mo ba akong ihanap ng green mango shake? Kanina pa ako nakikrave eh. Anya rito. Yun lang ba? Tanong nito. Oo, yun lang. Malaki ang ngiting sagot niya rito. Halos 1 oras ang lumipas bago niya natanong si Blake sa entrance ng coffee shop. Otomatikong napangiti siya nang salubungin ng lalaki. I'm sorry, natagalan ako sa paghahanap ng shake na gusto mo. Pero wala pa rin akong nahanap. Ani Blake sa kanya bago bahagyang inangat ang plastic bag ng hilaw na mangga.
Bumili na lang ako ng hilaw na mangga. Ako na lang ang gagawa sa bahay mamaya. Napakurap si Cassandra habang nakatingin sa supot ng hilaw na mangga na hawak ni Blake. Pakiramdam niya ay may mainit na bagay na humaplo sa puso niya. Let's go. Ani Blake sa kanya pagkatapos nilang magpaalam kay Donna. Dumiretso sila sa isang restaurant para maghapunan bago sila umuwi sa kondo nito. Sorry, pinahirapan pa kita, Blake. Nakangusong ani sa lalaki habang nasa kusina sila. Kasalukuyan siyang iginagawa ni Blake ng shake. It's fine, Cassandra. Walang problema. Habang abala ang lalaki sa ginagawa ay hindi maialis ni Cassandra ang tingin dito. Ilang beses na niyang nakita si Blake na nakapolo. Subalit pakiwari niya ay higit na gwapo sa paningin niya ang lalaki ngayong nakataas hanggang siko ang polo nito. Here, gawa na. Ani Blake bago inilahad ang baso ng green shake sa kanya. Malapad ang ngiting tinikman yun ni Cassandra. Ang sarap, Blake. Sambit niya pagkatapos sumimsim mula sa straw. Talaga? Hindi ba maasim? Tanong nito nang maupo sa tabi niya. Mas masarap nga kasi maasim. Nakangising sagot niya rito. Come on, tikman mo. Anya bago inilahad dito ang baso ng shake. Sa halip na kunin sa kanya ang baso, ay hinawakan lang ni Blake ang kamay ni Cassandra bago nito tinikman ang shake na ginawa nito. Ang asim, Cassandra. Grabe. Nasasarapan ka riyan? Bahagyang lukot ang mukhang komento ni Blake. Sa halip na magsalita ay napatitig si Cassandra sa straw na pareho nilang ginamit ng binata. Pagkatapos ay umangat ang tingin niya sa mukha ni Blake. Sumunod ay sa malalim nitong mga mata, sa matangos na ilong, sa perpektong tabas ng panga, sa mapulang mga labi. Ang gwapo mo, Blake. Sa halip ay sambit niya sa kaharap. Nakita niyang natigilan ng lalaki sa sinabi niya. Subalit agad rin itong humiti. Ngayon mo lang napansin na gwapo ako? Tumikim si Cassandra. I mean, matagal ka na ngang gwapo, pero ang gwapo-gwapo mo palalo ngayon sa paningin ko. Walang hiyang pag-amin niya sa lalaki bago muling uminom ng shake. Namula ang mukha ni Blake sa sinabi niya. Napangiti si Cassandra. Tingnan mo ngayon, mas talo kang gumagwapo kapag namumula ang mukha mo. Pinaglilihian yata kita, Blake. Anya rito bago ibinaba ang hawak na baso sa countertop. Really? Kunot ang noong sambit nito. Hindi ka naniniwala sa paglilihi? Nakangusong tanong niya. Oo nga pala, doktor ka. Pero hindi ko ma-explain kung bakit gwapong-gwapo ako sa'yo ngayon. Naniniwala ako. Sabit ng kaharap pagkatapos nitong tumikim. Hindi lang ako makapaniwala na akong pinaglilihian mo. Lumabi si Cassandra. Kanina pa ba ako maglilihi? Ikaw naman ang tatay nitong baby ko. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Blake. You're right. Ako lang ang dapat na paglihian mo. Sa akin ka lang dapat magwagwapuhan. Okay lang sa'yo na lagi kitang titigan? Nangingiting anya sa mister. Bakit naman hindi okay sa akin? Gusto ko nga yun eh. Tila natutuwang sagot nito sa kanya. Sus, kahit madalas ka mag-blush, gusto mo pa rin pala na pinupuri ka. Anya rito. Bahagyang natawa ang lalaki bago nito inabot sa kanya ang baso ng shake na napangalahati na niya. Ubusin mo na. Masuyong samit nito. Ayoko na. May iba na akong gusto. Wala sa sariling sagot niya kay Blake habang nakatitig sa labi nito. Ano nang gusto mo ngayon, Cass? Sa halip na sumagot ay nanatili siyang nakatitig kay Blake. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay hinablot niya ang damit na suot nito para halikan ito sa mga labi. Naramdaman niya ang pagkabigla ng lalaki sa ginawa niya. Subalit sa halip na lumayo ay naramdaman niya ang kamay nito sa mukha niya kasabay ng paggalaw ng labi nito sa kanya. Napapikit na lang si Cassandra sa sensasyong dumaloy sa katawan niya sa bawat pag-angkin ng mga labi ni Blake sa kanya. Naputol lang sila sa ginagawa nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Labag man sa loob niya ay humiwalay siya rito. May tumatawag sa'yo, Blake. Baka emergency. Mahinang sambit niya. Mariing pumikit si Blake. Pagkatapos ay tila nahihirapang tumango. I'll just answer the call. Tila napapaos na sambit nito bago bahagyang lumayo para sagutin ang tawag. Nagpakawala ng malalim na hininga si Cassandra habang pilit kinakalma ang malakas na tibok ng puso. May emergency sa ospital, Cassandra. Kailangan kong bumalik ng sandali. Ani sa kanya ni Blake nang ibaba nito ang cellphone at muling lumapit sa kanya. Tumikim si Cassandra at umaktong normal sa harap ng binata.
Okay lang, mag-ingat ka. Ani rito. Hindi ako magtatagal, Cassandra. Ani to sa kanya bago dumiretso sa silid nito upang magbihis. Nang maiwang mag-isa ay agad na tinawagan ni Cassandra si Donna. Donna, hinalikan ko si Blake kanina. Nagpapanik na bungad niya sa kaibigan nang sagutin nito ang tawag niya. Details, Cassandra? At bakit mo ka nagpapanik ka dyan? Ikinwento niya sa kaibigan ang nangyari. Nabigla ko na lang siyang hinilat sinunggaban. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang nagkikrave ako sa kanya na hindi ko maintindihan. Gosh, ganito ba talaga pag buntis? Okay, kumalma ka. Baka nga pinaglilihian mo ang asawa mo. Anong gagawin ko, Donna? Kagat ang labing tanong niya rito. Kung nasarapan ka sa halik, edi ipagpatuloy mo lang yan, Cassandra. Ano naman ngayon kung halikan mo siya, mag-asawa naman kayo. Kahit nga higit pa sa halik ang gawin yung dalawa, wala namang magagalit sa inyo eh. Pero sa papel lang naman ang kasal namin, di ba? Kung hindi naman pumalag si Blake sa ginawa mo, edi ibig sabihin okay lang sa kanya. Siguro naiintindihan niya ang ginawa mo dahil alam niya na iba ang hormones ng mga babaeng buntis. He's a doctor after all. O siguro nag-enjoy din siya sa ginawa niyo. He's a healthy young man. Nakagat ni Cassandra ang ibabang labi habang inaalala ang halik na namagitan sa kanila ni Blake. Base sa reaksyon ng asawa niya, mukhang nagustuhan din ito yon. Kung ako sa'yo, Cassandra, enjoyin mo na lang ang pagsasama niyo ni Doc Blake habang mag-asawa pa kayong dalawa. Enjoy it while it lasts, ika nga. Kumalma si Cassandra sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto niyang tama ito. Tutal ay mag-asawa naman talaga sila ni Blake, bakit hindi na lang niya enjoyin ang pagiging asawa nito? Nang gabing yon, nakatulugan niya ang paghihintay kay Blake sa harap ng TV. Nagising na lang siya kinabukasan na nasa kama na siya. Napangiti si Cassandra nang mapagtantong binuhat siya kagabi ni Blake nang dumating to. Subalit agad ring nawala ang ngiti niya nang atakihin siya ng morning sickness. Baby, huwag mo naman pahirapan ng mami mo. Narinig niyang wika ni Blake na nasa likod niya at binabantayan ang kanyang pagsusuka. Tulad ng mga nakaraang araw, muli silang inasikaso ni Blake. Anong oras ka nakauwi kagabi, Blake? Marahang tanong niya sa lalaki nang ilahad nito sa kanyang mainit na tsaa. 11:00 na. I'm sorry hindi ako nakauwi kaagad dahil akong pumalit sa isang nakalib na doktor. Okay lang, nakatulog din naman ako agad pag alis mo. Anya rito. Thank you nga pala sa pagbuhat mo sa akin sa kwarto. Hindi ko na malayang nakatulog na ako sa sofa habang nanonood ng TV. Marahang umiti lang sa kanya ang binata. Hindi na kita ginising dahil ayokong istorbohin ang tulog mo. Gumanti siya ng ngiti dito. Subalit agad rin yung nawala nang maalala niya ang namagitan sa kanila bago ito umalis kagabi. Blake, yung kagabi pala. Sana hindi ka na-offend sa ginawa ko. Bakit naman ako ma-offend? Kunot ang noong tanong nito. Ang usapan natin sa papel lang tayo kasal. Pero bigla kitang hinalikan kagabi. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko eh. Mukhang pinaglilihan nga talaga kita. Kapag kasi tinititigan kita, parang bigla na lang ako nagkikrave sa'yo. Hindi ko rin alam na ganito pala ang mga buntis. Nakaawang ang mga labi ni Blake habang nakatingin sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Tulad niya na nakaawang ang labi mo. Parang gusto na naman kitang halikan. Walang prenong sambit ni Cassandra dito. Napakurap si Blake, pagkatapos ay tumikim to. Okay lang sa akin na halikan mo ako, Cassandra. Sabi mo nga, mag-asawa naman tayo. Pero paalala ko lang, walang feelings na involved sa pagitan nating dalawa, okay? Maghihiwalay pa rin tayo pagkatapos ng 3 buwan. Paglilinaw niya rito bago inubos ang tsaa na nasa hawak na tasa. Ngumiti ito at bahagyang nag-angat ng kilay. Sa tingin mo, basta-basta ako ma-inlove sa'yo? Si Cassandra naman ang napatikim sa sinabi nito. Kung sa bagay, pihikan ka nga pala pagdating sa babae. Sino ba naman ako? Komento niya. Isang makahulugang ngiti ang sinagot sa kanya ni Blake. Maayos naman pakiramdam mo. Imbes ay tanong nito. Tumango siya sa lalaki. Sa sinabi niyang yon ay kinuha nito mula sa kanya ang tasa ng tsaa at inilapag sa countertop. Pagkatapos ay hinawakan nito ang mukha niya at hinalikan siya. Kusang umangat ang mga kamay ni Cassandra para ikawit sa batok ng lalaki. Wow!
Wala sa sariling bulalas ni Cassandra nang maghiwalay ang mga labi nila. Ang sarap mo palang humalik, Blake. Bakit? Hindi ba masarap yung kagabi? Nakaangat ang kilay na tanong nito habang marahang hinahaplos ang ibabang labi ng misis. Napalanok si Cassandra kasabay ng patuloy na pagdaloy ng maliit na boltahe ng kuryente sa balat nila. Masarap, pero mas masarap ngayon. Pag-amin niyang nakangiti. Pwedeng isa pa? Nakaka-adik eh. Ngumiti rin si Blake bago siya muling hinalikan. Sabalit hindi tulad noong una, ay agad na siya nitong pinakawalan. Bakit ang bilis? Nakakabitin? Nakalabing wika niya sa binata. Kailangan mo muna mag-breakfast, Cassandra. Baka nagrereklamo ng anak natin. Nakangiting sagot nito. Kitang-kita ang naaaliw na kislap ng mga mata. Hindi, sabi ng anak natin, mas gusto daw niya ng kiss kaysa mag-breakfast. Natatawang pinatakan siya ni Blake ng halik bago siya iginiya sa dining table. Masaya silang nag-almusal bago pumasok ang asawa sa trabaho. Pagdating ng hapon ay tumawag kay Cassandra si Blake para sabihin gagabihin ito ng uwi. Kaya naman naisipan niyang magpunta sa ospital para dalhan ng pagkain ng asawa. Cassandra, anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Blake na halatang nabigla sa pagbisita niya. Itinaas niya ang hawak na paper bag. Dinalhan kita ng dinner mo kasi sabi mo gagabihin ka ng uwi. Namiti si Blake at ibinaba ang hawak na papel bago lumapit sa kanya. Hindi ka na sana nag-abala pa. Masama sa buntis ang mahamugan sa gabi. Okay lang yun, wala naman akong ginagawa. Saka may suot naman akong cap. Nakangiting sagot niya rito. Saka gusto kita makita eh. Talaga? Nakangiting tanong ni Blake. Kinuha nito sa kanya ang paper bag bago nito hinawakan ang bewang niya. Oo, di ba nga sabi ko sa'yo pinagdilihan kita? Nakangusong sagot ng buntis habang nakatingin sa mukha ng mister. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya si Blake na may suot na reading glasses. Ang gwapo mo rin pala kapag nakasalamin ka. Binabola mo na yata ako, Kas. Natatawang komento nito. Hindi bagay talaga sa'yo. Mukha kang hot na nerd. Siguradong ikaw na talaga ang magiging kamukha nitong anak mo. Nakangising sagot niya rito. Umangat ang isang kamay nito at masuyong inayos ang buhok niya. Napangiti si Cassandra sa ginawa ni Blake. Ako naman talaga magiging kamukha niya dahil jeans ko yan, Cassandra. Anito sa kanya bago siya iginiya sa bakanting sofa. Sabi ko nga. Teka, busy ka ba, Blake? Baka naiistorbo kita. Bumaling si Cassandra sa mga papel na nasa mesa nito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Blake. Tinitignan niya ang mukha ng lalaki. Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit parang pamilyar ang mukha mo kapag nakasalamin ka, Blake? Tanong niya sa lalaki. Parang nakita na kita dati. Hindi ko lang alam kung saan. Tumikim si Blake. Baka nakita mo na ako dati sa St. Clair University. Anito na ikinabilog ng mata ni Cassandra. Sa St. Clair ka rin na college? Nabiglang tanong ni Cassandra kay Blake. Oo, madalas ako nakasalamin ng college at lagi rin ako sa library. Kaya siguro nakita mo na ako noon. Napakurap siya ng tila may maalala. Oo, natatandaan ko na. Madalas nga ako may makitang gwapong senior na nakasalamin sa library nung freshman ako. I think that's me, Cassandra. Wow, akalain mo nga naman. Dati na palang nagtagpo ang landas natin. Namamanghang wika niya rito. At gwapo ka na talaga noon pa man, ha? Naaaliw na nag-angat ng kilay si Blake. Ilang beses ko nang naririnig ang salitang gwapo sa bibig mo. Gusto mo talagang mahalikan, no? Mumuso siya kay Blake. Hindi naman ako may gusto ng halik. Si baby kaya. Talaga? Si baby pala. Nakangising tanong ni Blake bago nito hinawakan ng impis na niyang tiyan. Sa kabila ng suot na damit, pakiwari ni Cassandra ay may kakaibang init na gumapang sa katawan niya sa ginawang yun ng lalaki. Si mami ba? Ayaw? Baling ni Blake sa misis. Gusto ko rin. Gusto niyang isagot kay Blake yon. Subalit sa unang pagkakataon ay nakadama siya ng hiya sa kaharap. Kung ayaw mo, okay lang naman. Sa halip ay nakalabing sagot niya sa lalaki. Sino bang may sabing ayaw ko? Gusto ko kaya? Masuyong sagot ni Blake. Inalis nito ang suot na salamin bago sinakop ang mga labi ni Cassandra.
Ilang beses pa silang nagsalo sa halik bago siya nagpaalam sa asawa. Kinabukasan, napansin ni Cassandra na hindi pa naghahanda papasok sa trabaho si Blake. "Wala ka bang pasok ngayon?" tanong ni Cassandra kay Blake. "It's Sunday, Cassandra. I'm free today. Pupunta lang ako sa hospital kapag may emergency call." "Dito ka lang sa kondo ngayon?" Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa labi nito. "Let's go out today." Wika nito sa kanya. Napangiti siya sa ginawa nito. "Okay, may bibilhin ako sa mall ngayon. Samahan mo ako." Nang hapong yun ay nagpunta sila sa mall ni Blake. Habang naglalakad sila upang maghanap ng makakainan, ay may isang pares ang nakasalubong nila. Parehong natigilin ng mga ito habang nakatingin sa kanila ni Blake. "Kuya Blake!" Bati ng magandang babae kay Blake bago bumaling sa kanya. "Hi!" Ngiti nito sa kanya. Tumikim si Blake bago bumaling sa kanya. "Cassandra, this is my cousin, Belinda. Belle, this is Cassandra." "Girlfriend mo, kuya?" tanong ni Belinda. "Asawa ko," sagot ni Blake sa pinsan na ikinalaglag ng panga nito. "Asawa?" Tila hindi makapaniwalang tanong ni Belinda kay Blake. "Paano nangyari yun, Kuya Blake? Kailan ka nagpakasal? Bakit hindi namin alam?" 2 weeks ago," sagot ni Blake sa pinsan. "Biglaan ang kasal namin dahil buntis na si Cassandra." Nabiglang napabaling si Cassandra kay Blake. Inaasahan niya na sasabihin nito sa pinsan na kinuha lang siya nitong temporary wife. Kaya nagulat siya nang iba ang lumabas sa bibig nito. "Oh my God! Buntis ka? Congratulations!" Hindi makapaniwalang bulalas ni Belinda sa kanya. "Grabe, naunahan niyo pa kami ni Lorenzo." Nito na ang tinutukoy ay ang lalaking kasama nito. "Masyado kang malihim, Kuya Blake." Patuloy na litan niya ni Belinda sa pinsan. "All along may girlfriend ka pala, pero hindi mo pinapakilala sa amin. At hindi ka man lang nag-inform na kasal ka na pala. Akala ko pa naman, ospital lang ang inaatupag mo sa buhay." "I told you, Belle, biglaan lang ang lahat." Nakita niyang inirapan ni Belinda si Blake. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang babae at bahagya siyang inilayo kay Blake. "Dahil may kasalanan ka, Kuya Blake, sumama kayo sa akin ni Cassandra. We're dining with Kuya Benj and Fiona tonight." Ani Belinda kay Blake bago ito bumaling kay Cassandra at ngumiti. "Okay lang ba, Cassandra? Don't worry, hindi naman kami mangangagat. Gusto ka lang namin makilala. Kasi itong magaling kong pinsan pinagdadamot ka yata." Bahagyang natawa si Cassandra sa huling sinabi ng babae. "Sure, hindi pa rin naman kami nagdi-dinner." Anya dito. "We'll go with you. Pero wag mong kunin sa akin si Cassandra. She's pregnant, Belle." Ani Blake sa pinsan bago siya nito hinawakan sa kamay at binawi mula sa babae. "Hey, I'm sorry about my cousin Cass." Mahinang bulong sa kanya ni Blake habang nakasunod sila kay Belinda at sa asawa nito na papasok sa isang restaurant. "If you're not comfortable, pwede naman tayong hindi sumama." Ani pa nito. Ngumiti siya kay Blake. "It's fine, mukha namang masarap kausap si Belle." "I'm sorry I told her about the pregnancy." "Okay lang, Blake. Malalaman din naman nila soon. Pero bakit hindi mo sinabi sa kanya tungkol sa totoong dahilan ng pagpapakasal natin? Don't tell me, hindi niya alam ang tungkol sa last will and testament ng lolo niyo." Tumikhim si Blake. "I realize na mas okay na isipin na lang nila na may relasyon tayo. Para hindi na ako mahirapang magpaliwanag kapag nalaman nilang magkakaanak tayo." Napatango si Cassandra kay Blake nang ma-realize ang punto nito. "Mukha naman talaga kayong may relasyon dahil panay ang halikan niyo." Ani kay Cassandra ng isang bahagi ng isip niya. Pagpasok nilang apat sa private room ng restaurant ay naabutan nila roon si Attorney Benjamin Buenavista kasama ang isang babae. Tulad ni Belinda, nabigla rin ang abogadong pinsan ni Blake nang malaman ang tungkol sa kanila ng lalaki. "What do you want, Cassandra?" Masuyong tanong sa kanya ni Blake pagkatapos siya nitong ipagsali ng juice sa baso. Bumaling siya sa hilera ng pagkain na nasa malawak na mesa nila. "Wala ba silang lechon? Parang yun ang gusto ko eh." Bahagyang nakangusong sagot niya sa lalaki. "Lechon? I don't think they serve lechon here." Masuyong sagot nito sa kanya. "Pero pwede akong bumili sa labas." Tumingin si Cassandra rito at ngumiti. Tila may humaplo sa puso niya sa sinabi nito. Talagang alagang-alaga siya nito. "Hindi na, huwag ka nang umalis. Dito ka lang.
Okay na sa akin tong steak. Pero kung hindi ka pa satisfied, bibili tayo mamaya. Wika nito sa kanya bago siya marahang kinabig at hinalikan sa gilid ng kanyang ulo. Pakiwari ni Cassandra ay lumundag ang puso niya sa ginawang yun ng binata. Wag na. Mamaya tumaba pa ako nito kakakain. Ayokong pumangit. Biro niya sa mister. Hinawakan ni Blake ang baba niya at diretso siyang tiningnan sa mga mata. Natural ka ng maganda, Cassandra. Kaya kahit tumaba ka, hindi ka magiging pangit. Lalong-lalo sa paningin ko. Masuyong sambit nito. Talaga? Kinagat niyang ibabang labi at napangiti. Tila may kumikiliti sa puso niya ng mga sandaling yun. Yes, baby. Sagot nito bago siya mabilis na pinatakan ng halik sa labi. Tuluyan nang natunaw ang puso ni Cassandra sa ginawang yun ni Blake. Ang sweet niyo naman, naiinggit ako. Fiona love, lambingin mo nga rin ako. Narinig niyang sambit ni Benjamin sa fiancé nito. Nang ibaling ni Cassandra ang tingin sa mga kasama, ay doon lang niya napansin na pare-parehong nakatingin ng mga ito sa kanila ni Blake. Napakagat ng labi si Cassandra kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Go on, ituloy niyo lang ang paglalambingan niyo. Huwag kayong mahiya sa amin. Nakangising sambit ni Belinda sa kanila. Hindi naman talaga kami dapat mahiya dahil mag-asawa kaming dalawa. Sagot ni Blake sa pinsan. Sa gitna ng pagkain nila ay dumating ang isang lalaki na nakilala niyang si Benedict. Isa rin sa mga pinsan ni Blake. Tulad ni Belinda at Benjamin, nabigla rin si Benedict nang ipakilala siya ni Blake na asawa nito. So, gano'n na kayo katagal magkarelasyon bago ka pinakasalan ni Kuya Blake, Cassandra? Masyado kasing malihin tong si Kuya Blake kaya ikaw na lang ang tatanungin ko. Ani sa kanya ni Belinda. Bumaling si Cassandra kay Blake bago ibinalik ang tingin sa mga pinsan nito. Tumikhim siya. Bago pa lang talaga kami ni Blake, nagkakilala kami dahil kay Lola ng dati niyang pasyente. Sagot niya. Wow, and Blake already got you pregnant? Ayaw ka ng pakawalan ah. Nakangising ani Benedict. Napansin niyang sa mga pinsan ni Blake ay ito na lamang ang single. Akala ko pa naman hindi ka na makakamove on sa first love mo, Blake. Pagpapatuloy ni Benedict na siyang nagpatigil kay Cassandra. May first love si Blake? Bago pa niya mapigilan ang sarili ay naitanong na niya yun kay Benedict. College days, Cassandra. Naalala ko, lagi siyang tumatambay sa library para makita ang babaeng yun. Kaso hindi naman naging sila dahil takilang torpe tong pinsan ko. Pagkakwento ni Benedict. Akala ko kaya hindi siya nag-girlfriend ay dahil hindi niya makalimutan ang babaeng yun. Guess I was wrong. Pagtatapos ni Benedict na nagawa pang kumindat sa kanya. Tumigil ka, Benedict. Kumain ka na lang dyan. Ani Blake sa pinsan. Bakit? Ayaw mong malaman ni Cassandra na torpe ka dati? Don't worry. Torpe din naman tong si Benjamin dati eh. Pareho lang kayo. Nakangisi pa ring ani Benedict. Ang daldal mo ngayon, Benedict. Kaya ka iniiwan ng sekretary mo eh. Ganti rito ni Benjamin na dahilan upang matahimik ang una. Pasimpleng tumingin si Cassandra kay Blake. Pakiwari niya ay tila may pumiga sa puso niya sa sinabi ng pinsan nitong si Benedict. Kaya ba walang girlfriend si Blake dahil hanggang ngayon, mahal pa rin niya first love niya? Kaya ba sinabi niyang pihikan siya sa mga babae dahil isang babae lang ang gusto niya mula pa noon? Kaya ba sinabi niya sa akin na hindi siya basta-basta mai-inlove dahil matagal na siyang in love sa ibang babae? Sunod-sunod na tanong ni Cassandra sa isip. Nang mga sandaling yon ay tila sunod-sunod rin ang mga karayom na tumutusok sa puso ni Cassandra. Okay ka lang, Cassandra? Bakit parang tahimik ka? Tanong sa kanya ni Blake pagkatapos ng dinner nila kasama ng mga pinsan nito. Kasalukuyan sila naglalakad sa parking area ng mall. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na nararamdaman, ay nagawa niyang humiti sa lalaki. I'm fine, Blake. Nabusog lang siguro ako sa kinain natin. Tinatamad tuloy ako magsalita. Nag-angat ng kilay. Ayaw mo nang kumain ng lechon? Pabirong tanong nito pagdating nila sa kotse nito. Nawala ang ngiti ni Cassandra at kumunot ang noo dahil sa sinabi nito. Busog na nga yung tao, papakainin mo pa? Ang bilis naman magbago ng mood ng asawa ko. Baling sa kanya ni Blake. I'm sorry, hindi mo nakain ang gusto mo. Masuyong sagot nito. Babawi ako bukas. Bibili tayo ng isang buong lechon. Isang buong lechon? Gusto mong ma-high blood ako? Doktor ka pa naman. Sikmat niya dito. Tumikhim si Blake.
My bad, baby. Sambit nito bago kinuha ang kamay niya at masuyong hinalikan. Hindi ako sanay na bad trip ka. Pakiramdam ko, ang laki ng kasalanan ko. Sambit nito. Sa sinabing yun ni Blake ay dagling natunaw ang kung anumang ikinasisintir ni Cassandra. Ano bang pwede kong gawin, ha, baby? Malambing na tanong ni Blake. Kiss mo na lang ako. Bahagyang nakangusang sagot niya dito. Maingat nitong hinawakan ng kamay niya bago siya nito dinampian ng halik sa noo. Bakit sa noo? Gusto ko sa lips. Reklamo ni Cassandra kay Blake. Patience, baby. Masuyong sagot ni Blake bago bumaba ang labi nito sa ilong niya. Akmang magsasalita siyang muli nang sa wakas ay bumaba ang mga labi ng asawa sa kanya. Kusang napapikit si Cassandra at napakapit sa polo ni Blake habang buong pusong tinutugon ng halik nito. Habang masuyo siyang hinahalikan ng lalaki, ay isang bagay ang napagtanto ni Cassandra. Mahal na niya si Blake. Hindi lang gusto ni Cassandra ang halikan ng lalaki dahil naglilihi siya rito, kundi dahil may nararamdaman siya rito. At kaya tila pinipiga ang puso niya kanina nang malaman ng tungkol sa first love nito ay dahil nagsiselo siya. You're driving me crazy, Cassandra. Masuyong sambit ni Blake nang maghiwalay ang labi nila. Pareho silang habol ang hininga dahil sa pinagsaluhang halik. Sinalubong niya ang mga mata ni Blake. Namumungay ang mga yon habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kinagat niya ang namumulang labi bago ngumiti rito. Ikaw ang binabaliw ako sa sarap mong humalik. Sagot ni Cassandra rito. Really? Nangingiti at nasisiyang sagot nito. Akmang muling maglalapat ang mga labi nila nang istorbohin sila ng cellphone nito. Tulad ng nagdaang araw, ipinapatawag si Blake sa ospital dahil may emergency operation itong kailangan gawin. Istorbo na lang lagi ang trabaho ko sa ating dalawa. Buntong hininga ni Blake nang ibaba nito ang tawag. Sa kabila ng pagkaistorbo ay ngumiti lang siya sa lalaking minamahal. Sige na, ihatid mo na ako sa kondo para makapunta ka na sa ospital. Ayoko pang pumunta. Sana sinabi ko na lang na nasa malayong lugar ako. Kunot noong sagot ni Blake. Hindi mo yun kayang gawin sa mga pasyenteng naghihintay sa'yo. Aniya sa asawa. Alam niya kung gaano ito ka-dedicated sa trabaho. At isa yun sa mga bagay na nagustuhan niya sa lalaki. Pero gusto pa kitang halikan. Tila batang reklamo ni Blake na ikinatawa ni Cassandra. Bibigyan kita ng madaming halik pag uwi mo. Promise. Nakangising sagot niya rito. Sinabi mo yan, ha? Nakangiting sambit nito sa kanya. Natatawang pinisil niya ang ilong ni Blake. Opo, promise. Kahit ilan pa ang gusto mo. Pagkatapos nilang ikabit ang mga seatbelt ay nagmaneho na si Blake. Matapos siyang ihatid nito sa kondo ay tinawagan niya ang kaibigang si Donna. Kinain ko lahat ng sinabi ko sa iyo, Donna. Bungad niya sa kaibigan nang sagutin nito ang tawag niya. Ano? Hindi ko maintindihan, Cass. Mahal ko na si Blake, Donna. Guess what? Hindi ako immune sa kanya. Mahal ko na siya. Narinig niya ang impit na tili ni Donna mula sa kabilang linya. Oh my God! Anong plano mo ngayon? Wait, nasabi mo na ba sa kanya? Hindi pa. Kagat ang labing sagot niya. Dapat ko bang sabihin, Donna? Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Of course! Dapat mong sabihin sa kanya yan. Pero may iba siyang gusto, Donna. Yung first love niya. Mahinang sambit niya sa kaibigan. Muling kumirot ang puso niya nang maalala ang mga narinig niya mula kay Benedict kanina. So, first love lang yun, no? Ikaw ang asawa, Cassandra? Sagot sa kanya ni Donna. Saka hindi ka naman sigurado kung mahal pa ni Blake ang first love niyang yun. At ano naman kung mahal pa niya? Eh ikaw naman ang asawa ngayon. Sa papel lang ang kasal namin. Maghihiwalay din kami. Hindi mo ba napapansin na parang totoong mag-asawa na kayo kung umakto ngayon? Anang kaibigan. Ibig sabihin nun, malaki ang chance na mahalin ka niya. Yun ay kung hindi pa nga siya nahuhulog sa'yo. Pagpapatuloy ni Donna. Kaya kung ako sa'yo, aminin mo yung nararamdaman mo sa kanya. Pero, paano kung hindi niya ako mahal, Donna? Eh di pa ibigin mo siya. Mag-asawa naman kayo eh, at magkakaanak kayong dalawa. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan para makuha mo ang puso ng asawa mo, Cass. You're right, Donna. Pagsang-ayon niya sa kaibigan. Sasabihin ko kay Blake ang nararamdaman ko. At kung hindi man niya suklian yun ngayon,
Gagawa ako ng paraan para mahulog ang loob niya sa akin. Kaya naman ng gabing yun ay sinadya niyang hintayin si Blake. Hindi rin naman siya makatulog dahil naaalala niya ang mga nakaraang halik na pinagsaluhan nila ng binata. Umiinom siya ng gatas sa harap ng TV nang dumating si Blake. Sinalubong niya ang lalaki at agad napansin ang kakaibang pagod at tamlay sa mukha nito. Cassandra, bakit gising ka pa? Hindi ko ba makatulog? Marahang tanong nito sa kanya. Hindi pa ako inaantok. Sagot niya bago inabot ang mukha nito. Okay ka lang? May nangyari ba sa ospital? Nag-aalalang tanong niya rito. Isang malungkot na ngiti ang iginawad ni Blake sa kanya. We lost someone today, Cassandra. Namatay ang isang pasyente namin habang nasa operating room. We failed to save him. Mahinang sagot nito bago nagbaba ng tingin. I'm sorry, Blake. Mahinang sambit niya sa lalaki. Parang pinipiga ang puso niya habang pinagmamasdan ang bigong mukha ni Blake. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari yun, pero ang bigat pa rin sa pakiramdam. Tila nangihinang sambit nito. I failed as a doctor every time a patient dies on me. Iginiya ni Cassandra si Blake sa sofa at tinabihan. Pagkatapos ay niyakap niya ang braso sa binata at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Magaling kang Dr. Blake. Nakita ko kung gaano ka ka-dedicated sa trabaho mo. Alam kong ginagawa mo lahat para mapaglingkuran ng mga pasyente mo. Pero tao ka lang din tulad ng mga pasyente mo. Hindi mo naman hawak ang buhay nila eh. Wika niya rito habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Hinawakan ni Blake ang kamay niyang nasa mukha nito at hinalikan. Thank you, Cassandra. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na kasama kita ngayon. Na nandito ka sa akin. You're welcome, Blake. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Masuyong sagot niya rito. Lalo pang mahal na kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Gusto niyang idugtong, sabalit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi yun ang tamang oras para aminin ang nararamdaman dito. Gusto mong ipagtimpla kita ng gatas? Tanong niya sa asawa habang nakatingin dito. Umiling sa kanya ang lalaki. Halikan mo na lang ako, Cassandra. Sabi mo kanina bibigyan mo ako ng madaming halik, di ba? Anito, bago unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi. Sigurado kang kiss ko ang gusto mo? Nakangusong tanong niya. Walang iba. Malambing na sagot nito. Hinawakan nito ang bewang niya at pinaupo siya sa kandungan nito. Pagkatapos niyon ay inabot nito ang mukha niya at sinakop ang mga labi niya. Come on, let's go to sleep. Masuyong sagot ni Blake nang pakawalan nito ang labi niya. Akala ko gusto mo ng madaming kiss. Nakangusong sagot niya dito. Gustong gusto ko, pero kailangan mo magpahinga, Cassandra. Masama sa'yo magpuyat. Masuyong sagot ni Blake. Mumuso siya subalit hindi na sumagot sa lalaki. Come on, I'll bring you to your room. Ani Blake bago siya binuhat paalis sa sofa. Kumapit siya sa katawan ni Blake at idinikit ang muka sa mabangong leeg nito. Blake, pwede ba tayong tabi matulog ngayon? Mahinang tanong niya rito. Naramdaman niyang huminto si Blake sa paghakbang at nagbaba ng tingin sa kanya. You want us to sleep in one bed together? Tila na biglang tanong nito. Lumunok si Cassandra at nag-angat ng tingin kay Blake. Kung okay lang sa'yo. Malungkot ka kasi ngayon. Baka gusto mo ng kayakap. Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ay nagawa niyang umiti rito. Masarap akong yumakap, Blake. Walang dudang masarap kang ang yumakap at hindi ko tatanggihan yan. Nangingiti at malambing na sagot sa kanya ng asawa. Nang gabing yun ay nakatulog si Cassandra sa mga bisig ni Blake. Sa unang pagkakataon, nauna siyang nagising sa asawa. Habang pinagmamasdan ang natutulog pang mister, ipinangako ni Cassandra sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mahalin din siya nito. Maya-maya pa ay nagtungo na siya sa kusina at nagluto ng breakfast. Sabay na rin silang kumain. Huwag kang papalipas ng gutom sa trabaho Malambing na bilin niya kay Blake nang magpaalam ito sa kanya ng araw na yon. Bakit ang sweet mo yata ngayon, Gus? Nangingiting tanong nito. Ayaw mo? Nakaangat ng kilay na sagot niya. Siyempre gusto. Pakis nga ulit. Anito bago siya muling kinabig para halikan na buong puso naman niyang tinugon. Next week na yung schedule natin sa OB mo. Excited na ako marinig ang heartbeat ng anak natin. Anito nang pakawalan ng labi ni Cassandra.
Ako rin. Malaki ang ngiting sagot niya sa asawa. Pagdating ng tanghali ay naisipan niyang pumunta ng ospital upang dalhan ng tanghalian si Blake. Ipinagluto niya ito ng paborito nitong afritada. Ma'am Cassandra, nakangiting bati sa kanya ni Hannah nang makarating siya sa opisina ng asawa. Nandyan ba si Blake? Tanong niya sa babae. Nasa coffee shop po sa baba si Sir Blake kasama ang college classmate niya, ma'am. Ani Hannah sa kanya. Pero hindi rin yun magtatagal dahil may mga pasyente siya after lunch. Hintayin niyo na lang, ma'am. Nako, baka makaistorbo pa ako. Pakibigin na lang to sa kanya. Anya sa babae bago inabot dito ang dalang paper bag. O sige po, ma'am. Siguradong matutuwa nito si Doc Blake. Anito sa kanya na ikinangiti niya. Nasa lobby si Cassandra ng ospital nang magawi ang mata niya sa coffee shop. Napahinto siya nang makita si Blake sa isang mesa kasama ang isang magandang babae. Halos mapunit ang puso niya nang masaksihan niya kung paano hawakan ni Blake ang kamay ng babae habang tila may importanteng sinasabi dito. Naalala niya bigla ang tungkol sa first love ni Blake. Ang sabi ni Benedict ay college pa lang si Blake nang magustuhan nito ang babae. Kung ganoon, ang magandang babaeng nakikita niyang kasama ni Blake ngayon ay ang siyang first love nito. Naramdaman ni Cassandra ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Bago pa bumagsak ang luha roon ay mabilis niyang tinungo ang exit ng ospital. Subalit bago pa siya tuluyang makalabas, ay isang pamilyar na bulto ang nakasalubong niya. Cassandra? Napatigil si Cassandra habang nakatingin sa dating nobyong si Patrick na nasa harap niya ngayon. Patrick, mahinang bati niya sa lalaki. Cassandra, okay ka lang ba? Bakit umiiyak ka? Tanong ni Patrick. Napahawak si Cassandra sa pisngi. Doon lang niya napagtanto na may luha sa pisngi niya. Mabilis na pinunasan niya yun at tumikim. Ayos lang ako. Nandito ka pala. Wala sa sariling bati niya. Kakauwi ko lang ng bansa, Cassandra. Sagot ni Patrick bago nag-aalangang umiti sa kanya. Pwede ka bang makausap? I'm sorry, Patrick. Nagmamadali kasi ako. Kahit sandali lang, Cassandra. Tila nakikiusap na sambit nito. Sa huli ay tumango siya sa dating kasintahan bago ito iginiya sa labas ng ospital. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo, Cassandra. Sambit sa kanya ng dating nobyo habang nakaupo sila sa isang bench sa isang bahagi ng hospital grounds. Nang mga oras na yon ay silang dalawa lang ang tao roon. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Hiniwalayan kita na hindi man lang kinakausap sa personal. Bigla na lang kitang iniwan nang ma-realize ko na mas mahal ko ang pangarap ko kaysa sayo. Naging duwag ako na harapin ang galit mo. Pagpapatuloy ng dating nobyo. Habang nakatingin si Cassandra sa lalaki, pakiwari niya ay tila napakatagal ng panahon ang lumipas mula noong maghiwalay sila. Wala siyang makapanggalit sa dibdib para sa dating nobyo. Alam niyang yun ay dahil walang ibang laman ng puso niya ngayon, kundi ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Wala na sa akin ang lahat ng yun, Patrick. Napatawad na kita. Pero nagpapasalamat ako na humingi ka ng tawad sa akin. Napatawad mo na ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Patrick. Marahang tumango si Cassandra sa dating nobyo. Kung ganun, Cassandra, kung pagbibigyan mo ako, gusto ko sanang humingi ng ikalawang pagkakataon. Tila nakikiusap na wika ni Patrick bago hinawakan ang kanang kamay niya. Akala ko mas mahal ko ang pangarap ko kaysa sayo. Pero habang nasa ibang bansa ako, ikaw lang ang tanging nasa isip ko, Cassandra. Yun ang dahilan kaya nandito ako ngayon sa bansa para humingi ng tawad sa'yo at humingi ng ikalawang pagkakataon kung pagbibigyan mo. I'm sorry, Patrick. Napatawad na kita, pero hanggang doon na lang yun. Ibang lalaki nang nagmamay-ari ng puso ko. Anya sa kaharap. Binawi niya ang kamay rito bago bahagyang itinaas ang isa pang kamay upang ipakita nito ang suot na singsing. Kung ganun, ay huli na pala ako. Mahinang sambit ni Patrick. Akmang sasagot na si Cassandra sa dating nobyo nang marinig ang pamilyar na boses sa likod niya. Nalingunan niya si Blake na seryoso ang mukha habang nakatingin sa kanila ni Patrick. Bago pa siya makapagsalita ay nakalapit na si Blake. Nabigla siya nang hawakan siya ng asawa at hilahin patayo upang ilayo kay Patrick. Pagkatapos ay hinarap nito ang dating nobyo niya. What are you doing here with my wife? Madilim ang mukhang tanong ni Blake kay Patrick.
Nag-uusap lang kami ni Cassandra. Mahinahong sagot ni Patrick. Gusto ko lang siyang kumustahin at humingi ng tawad sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita at kumustahin ang asawa ko pagkatapos ng ginawa mo sa kanya noon. Sikmat ni Blake sa lalaki. Napatitig siya sa asawa. Yun ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit ito ng ganoon. Gusto niyang hawakan ang mukha nito at pakalmahin, subalit naalala niya ang eksenang nasaksihan kanina. Sa halip ay bumaling siya kay Patrick. Patrick, I'm sorry. Pwede bang iwan mo muna kami ni Blake? Tumango sa kanya ang dating nobyo bago umalis. Nang maiwan sila ni Blake ay bumaling siya sa asawa. Halos mag-isang linya ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. He looked upset and hurt. Anong ginagawa mo kasamang lalaking yun, Cassandra? Salubong ang kilay na tanong nito. Nag-usap lang kami ni Patrick, Blake. Anya rito. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't abala ka naman sa ibang babae? Hindi nakapagpigil na sumbat niya rito. Ibang babae? Naguguluhang tanong ni Blake. Yung babaeng kasama mo sa coffee shop, siya ang sinasabi ni Benedict na first love mo, hindi ba? Nakita kong hinawakan mo ang kamay niya kanina. Nag-init ang sulok ng matang sikmat niya rito. What? Hindi siya ang first love ko. Sagot ni Blake. That woman is Diane. Magkaibigan kami ng college at nandito siya sa ospital dahil masakit ang nanay niya. I was holding her hand earlier because I was comforting her. Kasalukuyang nasa operating room ang nanay niya. Besides, pamilyadong tao na rin siya, Cassandra. Natigilan siya sa sinabi ni Blake. Kung ganun, hindi siya ang first love mo? Mahinang tanong niya rito. Inabot ni Blake ang mukha niya. Sa pagkakataong yun ay malambot na ang mukha nito. Gusto mong malaman kung sino ang first love ko? Kinagat ni Cassandra ang labi at nag-iwas ng tingin. Hindi niya nagawang salubungin ang mga mata nito, gayong sumisikip ang dibdib niya. Kung gusto mong malaman kung sino ang first love ko, tumingin ka sa salamin, Cassandra. Marahang wika ni Blake. Salubong ang kilay na ibinalik niya ang tingin kay Blake. Anong sinasabi mo dyan? Naguguluhang tanong niya rito. Ikaw ang first love ko, Cassandra. Wika ni Blake habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang tanong niya. Paano ako ang first love mo, Blake? Fourth year college ako nang magkagusto ako sa isang magandang freshman student na lagi kong nakikita sa library. Pagkukwento ni Blake. And that woman was you, Cassandra. Pero kahit na gustong-gusto kita noon, wala akong ginawa para ipakilala ang sarili ko sa'yo. Dahil tulad ng sinabi ni Benedict, torpe ako noon. Kaya nakontento lang ako na pasulyap-sulyap sa'yo kapag nakikita kita sa library. Hindi ko akalain hanggang sa makagraduate ako at dadalhin ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit wala ako naging girlfriend sa mga nagdaang taon at mas pinili na lang na ito ng buong atensyon sa profesyon ko. Napakurap-kurap si Cassandra habang nakatingin sa lalaking minamahal. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong narinig mula rito. Akala ko hindi na magtatagpo ang landas nating dalawa. Kaya nagulat ako nang makita kita sa opisina ko at malamang apo ka ng isa sa mga naging pasyente ko. Anito sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako kasay noon, Cassandra. Pagpapatuloy nito habang masuyong hinahaplos ang mukha niya. Kaya ba madalas kang mag-blush sa harap ko? Dahil matagal mo na akong gusto? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong niya. Masuyong ngumiti sa kanya si Blake. Sa'yo lang ako nagkakaganon, Cassandra. Pag-amin nito. Gustong-gusto ko nang aminin sa'yo ang lahat nitong mga nakaraang araw. Pero natatakot ako na baka kapag sinabi ko sa'yo, lumayo ka sa akin. Malinaw kasing sinabi mo sa akin na hindi ka na magmamahal pa pagkatapos ng sinapit mo sa mga dati mong nobyo. At kinain ko ang lahat ng yun. Dahil na in love ako sa'yo. Pag-amin niya kay Blake. Sa pagkakataong yun, ay si Blake naman ang napatanga sa kanya. I'm in love with you, Blake. Akala ko hindi na ako magmamahal pa ulit. Pero mali ako. Masuyong sambit niya dito. Pagkatapos akong iwan ni Patrick, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pang muli. Na hindi na ako makikipagkapit pa sa ibang lalaki. Pero dumating ka sa buhay ko. Ibang-iba ka sa mga lalaking nagdaan sa buhay ko. Ipinaramdam mo sa akin na lagi akong ligtas sa'yo. Hanggang sa napagtanto ko na lang na mahal na pala kita, Blake. Nalaman ka na ng puso ko. At hindi ko na kayang mawala ka sa buhay ko.
Patuloy na pag-amin niya sa asawa kasabay ng pagpatak ng mga luha. Cassandra, please tell me this is not a dream, baby. Nakikiusap na sambit ni Blake habang masuyo nitong pinupunasan ang luha sa pisngi niya. Hindi to panaginip, Blake. Mahal kita at ayokong mawala ka sa akin. Gusto kong ikaw na ang lalaking makakasama ko sa hinaharap. Madamdaming sambit niya dito. Mahal na mahal kita, Cassandra. Buong pusong sagot ni Blake bago sinakop ang mga labi niya. Does this mean totohanan na talaga ang kasal natin? Tanong niya rito nang maghiwalay ang mga labi nila. Na hindi na tayo maghihiwalay kahit na makuha mo na ang mana mo? May kailangan pa akong aminin sa'yo, Cassandra. Ani Blake habang masuyong hinahaplos ang mukha niya. Hindi totoong may probisong iniwan sa akin si Lolo. Hindi ko kailangan magpakasal para makuha ang mana ko. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya sa asawa. Sinabi ko lang yun sa'yo para mapilitan ka magpakasal sa akin. Ang plano ko sana ay paibigan ka habang mag-asawa tayo. Nakangiting sambit ni Blake. At nagtagumpay ka ron, Blake. Nakangusong sagot niya sa asawa. Hinapit siya ni Blake at buong pagmamahal na tiningnan sa mga mata. Yeah, nagtagumpay akong paibigan ka, Cassandra. Ngayon, asahan mong wala ka nang kawala pa sa akin. Hindi ko naman gustong kumawala sa'yo. Sagot niya sa asawa. I'm sorry kung nagselos ako sa ex mo. I lost it when I saw him touching you. Natakot din ako na baka may nararamdaman ka pa sa kanya hanggang ngayon. Wika ni Blake. Humingi lang ng tawad sa akin si Patrick, Blake. Well, sinubukan din niyang humingi ng second chance, pero sinabi ko sa kanya na may nagmamay-ari na sa puso ko. Anya rito. Sa akin ka lang, Cassandra. Buong kasiguraduhang sambit ng asawa. At hindi na magbabago yun. Sayong-sayo lang ako, Blake. Sagot niya rito bago pilyong humiti rito. Pero ang gwapo mo pala lalo kapag nagagalit ka, Doc. Lalo kang nagiging hot sa paningin ko. Huwag mo akong akitin ng ganyan. Kung ayaw mong iwan ko ang mga pasyente ko at iuwi kita ngayon sa kondo, Cassandra. Tila naghahamong sagot sa kanya ng asawa. Sa sinabing yun ni Blake ay natauhan si Cassandra. Napabaling siya sa paligid at napansin na may mga napapatingin sa kanila. Bumalik ka na sa loob. Hindi mo pwedeng iwan ng mga pasyente mo. Nakangusong anya rito. Mamaya na tayo mag-honeymoon. Pabirong ani pa niya. Isang beses pa siyang hinalikan ni Blake bago sila bumalik sa loob ng ospital. Nang gabing yon ay tuluyan niyang isinuko sa asawa ang pagkababae. Hindi na siya pregnant virgin wife. Buong puso na siyang nagpaangkin sa kanyang mister. Sa unang pagkakataon naman mula nang maging doktor si Blake, nag-leave ito sa trabaho para sa na-delay na honeymoon nila ng asawa. Umuwi rin sila sa Cebu upang formal na ipakilala si Blake sa mga kamag-anak ni Cassandra. Pagbalik nila ng Maynila ay ginanap ang kasal nila sa simbahan. Now, I believe that everything really happens for a reason. Masuyong wika niya sa asawa habang isinusuot dito ang ikalawang wedding ring nila. Sinaktan ako ng mga lalaking dumaan sa buhay ko dahil nakatadhana akong sumaya sa piling mo. At araw-araw kitang pasasayahin, Cassandra. Wika ni Blake. Mahal na mahal kita. Ikaw at ang pamilyang bubuuin natin. Mahal na mahal din kita, Blake. Buong pagmamahal na sagot niya sa asawa. 5 buwan pagkatapos ng araw na yon, isinilang ni Cassandra ang isang malusog na sanggol na lalaki na isinunod nila sa pangalan ni Blake dahil kamukhang kamukha ito ng asawa. Pagkatapos ng 2 taon ay muling nabuntis si Cassandra. Sa pagkakataong yun ay babae naman ang anak nila na isinunod nila ang pangalan sa kanya. Thank you for giving me the family that I've always dreamed of, Cassandra. Buong pagmamahal na wika sa kanya ni Blake habang pinagmamasdan ang bagong silang nilang anak. Thank you for loving me, Blake. Noon hanggang ngayon, kahit busy ka sa tungkulin mo bilang doktor, you never feel na bigyan kami ng oras ng mga anak mo. Kaya lalo kitang minamahal. Buong pusong sagot niya sa asawa. Dahil isa kang maunawaing misis, kaya hanggang sa hinaharap, ikaw lang ang mamahalin ko, Cassandra, my wife. Wika ni Blake bago siya nito masuyong hinalikan. Lumipas man ang buwan at taon, hindi nagbago ang pagmamahal ni Blake sa kanyang first love. Ganoon din si Cassandra na araw-araw pang mas minamahal si Blake. The end.
Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.